I, signed for 10,000 years, was exposed by my beautiful apprentice chapter 41 hanggang 50. Nang marinig ang sigaw ni Luoli, si Yeon sa kotse ay ngumiti ng mahina. Bihira talaga ang mga kuto na kasing laki ng sombrero. Bukod dito, ang bawat isa sa mga kuto na ito ay may antas ng paglilinang sa paligid ng kaharian na hugis Diyos. Ang katawan ay kasing tigas ng bakal. Mahirap magdulot ng malubhang pinsala sa mga kuto na ito nang hindi ito binibigyan ng nakamamatay na suntok. Tumingin sa malayo ang mga mata ni Yeon. Napangiti siya ng mahinahon. Hindi siya nagmamadali ngayon, sa tamang oras para ipagpatuloy ang pagsasanay para sa dalawang batang ito. Sa labanan sa Sword God Sect, ang dalawang maliliit na lalaki ay natalo. Isang hakbang na lang ang layo niya mula sa pagpasok sa kaharian ng Shenqiao. Ngayon sa puting ambon na lambak na ito, mayroon lamang isang pagkakataon para sa dalawang tao na maasa ang kanilang mga kasanayan. Senior sister, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking kuto. Ang bawat antas ng kanilang cultivation ay nasa larangan ng paghubog ng mga Diyos. Ito ay talagang nakakatakot. Mukhang nabigla rin si Lord Grimm. Patuloy niyang ibinaba ang kanyang espada upang patayin ang malalaking kuto na lumilipad. Ang mga kuto na ito ay walang pakpak bagaman. Ngunit ang bawat isa ay may malalim na estado at may kakayahang lumipad. Sunod-sunod na alon ng hukbong kuto ang umatake sa itim na karwahe. Kahit na sina Luoli at Jun Mashaw ay parehong napakalakas. Ngunit sa harap ng hindi mabilang na mga kuto, hindi pa rin tuluyang maprotektahan ng dalawa ang karwahe. Ang kakaiba ay, nang lumipad ang ilang kuto patungo sa maitim na kabayo, bigla silang sumuko sa maitim na kabayo at tumalikod upang sugurin sina Luoli at Lord Grimm. Ikaw munting kuto, gusto mo pa bang pagsamantalahan ang Tito Mamu? Bumahing si Black Horse, nanunuya sa kanyang puso. Samantalang ang lalaking malalim sa puting ambon, nakita na ito. Sa mga mata ni Uncle Ma, nakakaawa siya. Gayunpaman, dahil binigyan ng guro ng pagkakataon ng kanyang mga disipulo na magsanay, napakahiyang kumilos. Kaya't maaari ko lamang takutin ang ilang kuto na kumugkob sa akin. May mga kuto na lumipad patungo sa karwahe, tila gustong sirain ito. Ngunit pagkalapag sa karwahe, natangay siya ng hindi nakikitang puwersa. Huwag kang mag-alala sa karwahe. Gamitin mo lang ang iyong lakas at patayin ang mga kuto na ito. Nakita ni Yeon sina Luoli at Jun Grimm na nakatayo sa karwahe at gumuhit ng mga espada, umiling siya at nakangiting sinabi. Okay, ninuno. Nagkatinginan sina Luoli at Jun Mashaw, agad na isinaaktibo ang 9 transformations of the dragon, tumalon sa puting ambon, at nagsimulang patayin ang napakaraming kuto. Ang pinakamataas sa mga kuto na ito ay nasa ikapitong antas lamang ng God-Shaping Realm, at ang pinakamababa ay nasa unang antas ng God-Shaping Realm. Dahil sa malaking bilang, isang buong oras nang pumapatay sina Luoli at Jun Grimm, ngunit hindi pa rin nila nakikita ang katapusan. Hindi naiwasang mabigla ang dalawa. Anong mahiwagang kapangyarihan ang mayroon sa puting ambon na ito na nagbubunga ng napakaraming kuto? Sila ay pumatay para sa isa pang 6 o 7 oras. Paunti-unti ang bilang ng mga kuto sa langit, at pagkatapos ay umungal ang mga kuto pabalik sa puting ambon at nawala. Sa wakas ay makahinga na sina Luoli at Lord Grimm. Matapos ang 7 oras na pag-aaway, wala nang pagkakataong makahinga ang dalawa. Nakaka-stress talaga. Si Luoli, sa partikular, ay nakaramdam ng labis na pagkasuklam sa mga mukhang kuto na iyon. Natatakot siya na ang mga kuto ay sunggaban sa kanya, tumusok sa kanyang balat, at sipsipin ang lahat ng kanyang dugo. Tara, tingnan natin ang harapan. Marahan ng umiti si Yeon. Ang itim na karwahe ay nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kailaliman ng mahamog na lambak. Tumalon sina Luoli at Jun Mashaw sa karwahe, umupo at huminga. Junior kuya, sabi mo grabe ang mga kuto dito. Nag-aalala talaga ako na hindi naubos si Senior. Sabi ni Luoli na may malungkot na mukha. Well, nalungkot si Lord Grimm kaya tumulo ang mga luha. Sa oras na ito, mahina ang boses ni Yeon. Ang mga kuto na ito ay may napakasamang lasa at minamaliit ang mga monghe na may mababang antas ng pagtatanim, kaya ang iyong nakatatandang kapatid na si Suwon ay hindi kailanman aatakihin ng mga kuto na ito. Nang marinig ang mga salita ng ninuno, biglang nagliwanag ang mga mata ni Luoli at Jun Mashaw. Kung ang mga kuto ay hindi umaatake sa senior sister, kung gayon ang pagkakataon ng senior sister na mabuhay ay napakataas pa rin. Siguro, pagkatapos makatakas ang nakatatandang kapatid na babae mula sa White Mist Valley na ito, nagtatago na siya ngayon sa hindi kilalang lugar. Hinayla ng itim na kabayo ang karwahe para sa halos isang stick ng insenso. Nagsimulang manipis ang hamog. Sa oras na ito, biglang nakaramdam ng malakas na presyon sina Luoli at Jun Mashaw, na pumipindot na parang napakalakas na puwersa mula sa hindi kalayuan. Anong uri ng paglilinang ito? Nagulat si Lord Grimm. Sa harap ng ganitong uri ng paglilinang para siyang langgam. Dinilaan ni Luoli ang kanyang mga labi ngunit walang sinabi. Matapos maglakbay ang itim na kabayo ng ilang daang metro, biglang nawala ang lahat ng fog. May isang pilak na talon sa harap, na bumubuhos mula sa tuktok ng bundok at bumagsak sa isang malalim na berdeng pool, na nagpapakilos sa hindi mabilang na mga snow-white waves. May tumutubo na lotus na pulang dugo sa pool na ito ng tubig. Ang pulang lotus na ito ay may 9 na dahon at nagpapalabas ng kamangha-manghang pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya.
Sa unang tingin, ito ay isang fairy grass na may hindi pangkaraniwang kalidad. May malaking itim na pusa na nakahiga sa tabi ng pool. Pumulupot siya at parang natutulog ng mahimbing. Kakaiba, paano ka napunta sa lugar na ito? Isang mahinang boses ang biglang umalangaw sa paligid. Pagkatapos ay iniunat ng malaking itim na pusa ang katawan nito. Tinatimad nitong ipinilig ang katawan, itinaas ang ulo, at tumingin sa itim na karwahe sa harapan nito. Hindi nito pinansin ang ordinaryong itim na kabayo sa harapan. Hindi man lang nito pinansin ang itim na karwahe sa likod nito. Sa wakas, itinuon nito ang paningin kina Luoli at Jun Mashao. Hoy, kakaiba talaga, bakit may dugo din ng dragon itong dalawang maliit na manika? Ang malaking itim na pusa ay gumawa ng isang nagulat na tunog. Bigla itong tumalon pababa mula sa bato at lumutang sa hangin, nakatingin kay Luoli at kay John Mo Shao. Sok-sok, mas makapangyarihan pa ba ang dalawang batang ito kaysa sa nauna? Naabot na nila ang ika-10 antas ng God-Shaping Realm. Kung lalayo ka pa ng isang hakbang, mararating mo na ang Divine Bridge Realm. Sa gayong mga kwalifikasyon at paglilinang, kahit nasa Litian Dynasty, tiyak na siya ay itinuturing na isang nangungunang henyo. Lahat ng ito ay dahil sa sobrang pagkabalisa ni Master noong mga oras na iyon. Kung siya ay umalis mamaya, maaaring nakilala niya ang dalawang mas mahusay na henyo. Ang malaking itim na pusa ay bumulong sa kanyang sarili, na may bakas ng panatisismo sa kanyang mga mata. Tumingin si Luoli sa malaking pusa at nakaramdam ng matinding pressure sa kanyang katawan. Ni hindi niya makita ang antas ng paglilinang ng malaking itim na pusa sa kanyang harapan. Gayunpaman, sa pakikinig sa sinabi ng malaking pusa sa kanyang sarili, tila naiintindihan niya ang ibang kahulugan. Tila kinuha ng may-ari ng malaking pasang ito ang senior sister na si Suwani. Sa pag-iisip nito, itinaas ni Luoli ang kanyang magandang maliit na mukha, tumingin sa malaking itim na pusa sa kanyang harapan, at nagtanong sa malalim na boses, nakilala mo na ba ang aking nakatatandang kapatid na babae 3 buwan na ang nakakaraan? Inilabas ng malaking pusa ang pulang dugo nitong dila, dinilaan ang itim na buhok sa katawan nito, at sinabing, ang tinutukoy mo ba ay ang batang babae na may kaparehong linya ng dragon na katulad mo? Siya, nasaan siya ngayon? Biglang naging mabilis ang paghinga ni Luoli. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Marahang dinilaan ng malaking itim na pusa ang itim nitong balahibo at magalang na sumagot. Ayaw lang nitong bigyang pansin si Luoli, isang maliit na monghe sa kaharian ng Diyos. Tingnan kung gaano ka-arrogant itong malaking itim na pusa. Si Luoli ay walang magawa. Ibinaba niya ang kanyang ulo at naikuyom ang kanyang mga kamao. Sa oras na ito, ang mga ninuno lamang ang maaaring kumilos. Gayunpaman, medyo gamaan ang pakiramdam ko ngayong hindi pa patay ang nakatatandang kapatid na si Suwani. Ang balitang ito ay medyo nagpasaya kay Luoli. Ganoon din si Lord Grimm sa tabi niya. Pony, pumunta ka at turuan mo kung paano kumilos. Sa loob ng sasakyan, isang malumanay na boses ang biglang tumunog. Hoy, may tao pa ba sa karwahe na ito? Ang malaking itim na pusa ay kumurap at sinabing may pagtataka. Malinaw nitong sumulyap sa karwahe ngayon lang at walang nakitang tao sa karwahe. Nasilaw ka ba ngayon lang? Okay, sir. Ngumisi ang malaking itim na kabayo, ipinakita ang mapuputing ngipin. Sabay na kinilig sina Luoli at Lord Grimm nang makita nila ang ngiti ng malaking dark horse. Pambihira ang malaking dark horse na ito. Isa rin siyang hindi maarok na nilalang. Bahagyang nanginginig ang malaking itim na kabayo, inihagis ang renda, at humiwalay sa itim na karwahe. Pagkatapos ay tumangala siya sa malaking itim na pusa sa langit, ngumisi at sinabing, munting kuting, bumaba ka dito dali, Lolo Maria. Hoy, isa kang malaking dark horse, ang sama ng tono mo. Nagalit ang malaking itim na pusa. Iunat na sana niya ang kanyang paa para turuan ng leksyon ang malaking itim na kabayong ito. Biglang tumapak ang malaking itim na kabayo sa lupa, at isang malakas na putok ang nagmula sa mga tainga ng malaking itim na pusa. Nakakabasag ng lupa ang tunog, para bang malapit na ang katapusan ng mundo. Sa isang iglap, nataranta ito at nahulog mula sa hangin. Sa pamamagitan ng isang plop, nahulog ito sa lupa. Ouch! Pinatay na kita Tito Pusa. Ang malaking itim na pusa ay tumalikod sa lupa at mabilis na tumayo. Tumindig ang mahabang itim na buhok sa katawan nito, at mahigpit na nakayuko ang buong katawan nito. Sa pagtingin sa malaking itim na kabayo sa harap nito, ang mga mata nito ay nagpakita ng labis na takot na tingin. Nagkamali talaga ang malaking dark horse na ito. Munting kuting, alam mo ba na ang iyong tiyuma ay kahanga-hanga? Malumanay na naglakad ang malaking itim na kabayo, palakas ng palakas ang aura sa kanyang katawan. Ang malaking itim na pusa ay yamakap at biglang nagsimulang manginig. Let me go, anong klaseng cultivation ito? Ito ay mas malakas kaysa sa may-ari nito. Alam mo, ang mga may-ari nito ay napakalakas na sa larangan ng buhay at kamatayan. Gayunpaman, ang aura na inilalabas ng malaking maitim na kabayong ito ay talagang lumalampas sa kaharian ng buhay at kamatayan, na ginagawang hindi nito masabi kung saang lupain ang antas ng cultivation ng kalaban. Agad itong naging mahiyain. Tito Ma, napakabata ko pa para makita si Taishan, kaya pagtiisan mo ako. Ang malaking itim na pusa ay lumuhad sa lupa, itinaas ang dalawang paa sa harapan, at patuloy na kumakaway. Umapaw sa pambabula ang malalaking itim nitong malahiyas na mata.
Lumapit ang malaking itim na kabayo, itinaas ang itim na kuko, at tinapik ang ulo ng pusa ng 2 beses. Kuting, hiniling sa akin ni Master na turuan ka ng leksyon kung paano kumilos. Habang sinasabi niya iyon, isang hindi maisip na nakakatakot na puwersa ang biglang dumating mula sa mga kuko ng kabayo, at pagkatapos ay ang malaking itim na pusa ay idiniin sa lupa. Nahihirapang itinaas ng malaking itim na pusa ang ulo nito at bangulong, "Uncle Ma, please spare my life." Umakyat ang malaking kabayong itim, tinapakan ang mukha ng malaking itim na pusa, at tumawa ng malakas, "Kanina lang tinanong ka ng 2 alagad ng aking amo, at talagang naglagay ka ng napakamalaki at masamang tingin. Ngayon, tatadyakan mo ang iyong mukha ni Tio Ma." Habang sinasabi niya iyon, ang mga paa ng itim na kabayo ay itinulak ng husto at itinulak ang malaking pusa sa lupa. "Tito Ma, huwag mong patulan ang mga tao sa mukha, kung hindi, papaluan kita." Ang malaking itim na pusa ay malapit nang umiyak ng walang luha. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga paa at saka itinaas ang kanyang matambok na puwitan. Biglang nagalit ang malaking maitim na kabayo. "Napakadumi nitong maliit mong kuting. Nababalot ng kuto. Kailangan mong maligo." Habang sinasabi niya iyon, bigla niyang itinulak gamit ang kanyang kuko, at ang malaking itim na pusa ay lumipad sa pool ng tubig sa tabi nito. Sa pamamagitan ng isang plop, nahulog ang malaking itim na pusa sa pool. Nang makita kung gaano kamahal at kamahalan ang malaking itim na kabayo, at kung gaano kalungkot ang malaking itim na pusa sa isang hampas, hindi napigilan ni Luoli at Lord Grim ang tumawa. Napakagaling ng malaking dark horse na ito. Maging silang dalawa ay hindi makita ang kalagayan ng malaking pasang itim. Hindi nila akalain na ang malaking itim na kabayo ay aalagaan kaagad pagkalabas nito sa mga kuko. Hindi napigilan ng dalawa na hindi moari sa lakas ng malaking maitim na kabayo. Tinaas ang kurtina ng kotse, at biglang lumabas si Yeon. Lumakad siya patungo sa gilid ng pool, tumayo sa bato, at tumingin sa dagwang siyam na dahon na lotus sa pool. "Ikaw ba ang nagbabantay sa 9-leaf blood lotus dito?" Bahagyang nahulog ang mga mata ni Yeon sa malaking itim na pusa na lumulutang sa tubig. Ang malaking itim na pusa na ito ay natakot sa malaking itim na kabayo. Panay ang pagpahid niya ng putik sa katawan sa pool. Hindi talaga ito mahilig maligo kaya maraming kutos sa katawan. Ang mga kutos sa puting ambon na ngayon lang ay lahat sa ito. Karaniwan, ang mga kuto na ito ay nananatili sa kanyang balahibo. Lilipad lang ang mga kuto na ito kapag nakatagpo sila ng amoy na gusto nila. Ang malaking itim na pusa ay tumingin sa walang kamatayang binata sa ibabaw ng bato, at ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit ng husto. Ang lalaking nasa harap niya ay parang isang mortal, walang anumang aura ng paglilinang. Ngunit nagbibigay ito sa mga tao ng isang pakiramdam ng pinakamataas na liwanag, na parang isang Diyos na nakatayo doon, namumulaklak na may walang katapusang banal na liwanag. Hindi pa nito nakatagpo ang mahiwaga at mahiwagang pakiramdam noon. At, sa sandaling ibuka ng lalaki ang kanyang bibig ay isiniwalat niya ang misteryo ng pagiging dito na ikinagulat ng malaking pasang itim. "Munting kuting, ano ang itinatanong sa iyo ng aking amo? Sumagot ka dali, kung hindi ay pagsilbihan ka ni Uncle Ma ng batas kriminal." Dumating ang malaking kabayong itim sa gilid ng pool at ibinagsak ang bato gamit ang kuko nito. Biglang natakot ang malaking itim na pusa. Agad nitong ginamit ang mahiwagang kapangyarihan para iwaksi ang lahat ng kuto sa kanyang katawan, saka ibinuka ang kanyang bibig, sinipsip ang lahat ng kuto sa kanyang bibig at kinain. Kung tutuusin, ang nakakatakot na malaking itim na kabayo ay iniisip na ito ay marumi, marahil ay dahil sa mga kuto na ito. Tumayo ito sa tubig, tumingin sa mukhang walang kamatayang binata, at nanginginig na sinabi, "Guro, narito nga ako para bantayan ang 9-leaf blood lotus. Nasaan yung babaeng pumunta dito 3 months ago?" Napatingin si Yeon. Ang malaking itim na pusa ay natakot, at biglang naramdaman na siya ay tinitingnan. Alam nitong isa ring hindi kapanipaniwala at makapangyarihang lalaki ang binata sa harapan nito. Ni hindi nito masabi ang cultivation level ng malaking dark horse, kaya hindi nito masabi ang cultivation level ng binata sa harap nito. Talagang hindi maisip, kailan lumitaw ang isang malakas na tao sa kontinente ng Kangnan. "Guro, nang dumating ang batang babae na iyon, nagkataong narito ang aking Panginoon. Nakita niya na ang batang babae ay may pambihirang kwalifikasyon at may dugong dragon, kaya kinuha niya ito bilang kanyang disipulo at dinala siya sa Litian Dynasty." Litian Dynasty, dahan-daang binulong ni Yeon ang pangalan pagkatapos ay umiling. 100,000 taon. Ang mundo sa labas ay nagbago na. Hindi pa niya narinig ang Litian Dynasty na ito, ngunit ang antas nito ay dapat na mas mataas kaysa sa Kamikaze Dynasty. Saang sekta galing ang Master Mu? Ano ang cultivation level niya? Mahinahong tanong ni Yeon. "Master Chi, ang aking Panginoon ay isang dakilang monghe sa larangan ng buhay at kamatayan. Siya ang master ng Divine Sect of 10,000 Beasts." Magalang na sabi ng malaking itim na pusa. Magsalita ng magalang sa harap ng amo. Maaari bang ituring na isang dakilang monghe sa larangan ng buhay at kamatayan ang isang dakilang monghe sa larangan ng buhay at kamatayan? Ngumisi ang malaking itim na kabayo at galit na itinaas ang kuko nito. Isang ilusyon na anino ng mga kuko ng kabayo ang lumipad palabas. Kaagad, nakuhanan ng litrato ang malaking itim na pusa sa malalim na pool.
Flop, natunog. Ang malaking itim na pusa ay inalog hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng pool ng isang malakas na puwersa. Napakalalim ng pool na ito, daan-daang metro ang lalim. Ang malaking itim na pusa ay dumapo sa mukha nito sa ilalim ng pool at kumuha ng subo ng buhangin. Bigla itong tumalikod at iniluwa ang buhangin sa bibig nito sa ilalim ng tubig. Sa oras na ito, ang malaking itim na pusa ay mukhang agrabyado at gustong umiyak ng walang luha. Ang dakilang monghe sa larangan ng buhay at kamatayan, mali pa ba siya? Sa Litian Dynasty, ang mga dakilang monghe sa kaharian ng buhay at kamatayan ay ang nangungunang pag-iral. Ngunit sa bibig ni Uncle Ma, siya ay naging isang maliit na monghe. Itong Tito Maria, anong uri ng paglilinang ito? At ang may-ari nito ay kasing kinang ng isang Diyos, ngunit wala siyang makitang anumang paglilinang. Hooray! Tumalsik ang tubig, at muling lumabas ang malaking itim na pusa mula sa ilalim ng pool. Tito Ma, alam ng kuting na mali iyon. Patawarin mo ako. Nang dumating ang malaking itim na pusa, lumuhad siya sa tubig at yumuko. Malamig na bamantong hininga ang malaking itim na kabayo at walang sinabi. May bahagyang ngiti sa mukha ni Yeon. Bigla niyang inunat ng kaunti ang kamay, at bumaba ang ulo ng kuting. Sa sumunod na segundo, binawi ni Yeon ang kanyang kamay, at bumalik sa normal ang malaking itim na pusa. Ginawa lang niya ang operasyong ito para lang ma-verify ang authenticity ng sinabi ng malaking itim na pusa. Malamang, hindi nagsisinungaling ang malaking pusa. Si Su Wanyi ay dinala nga sa 10,000 Beast sect ng Litian Dynasty ng may-ari ng malaking pusa. Luoli, Lord Grimm, kayong dalawa, gusto mo bang makilala ang iyong senior sister? Tumingin si Yeon sa kanilang dalawa na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Isipin mo, ancestor, mahigit 3 buwan na akong hindi nakakasama ng senior sister ko. Sobrang miss ko na talaga siya. Si Luoli ay malapit nang umiyak. Umiyak talaga si Lord Grimm sa tabi niya. Tila mas mababa ang luha ng batang ito kaysa kay Luoli. Kung gusto mo siyang makita, huhulihin ko siya ngayon. Nakangiting sabi ni Yeon. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanang braso. Sa proseso ng pag-angat, dahan-daang lumabas ang puting liwanag mula sa kanyang kanang braso. Sa wakas, ang puting liwanag ay naging sobrang nakakasilaw na ang lahat ay hindi maimulat ang kanilang mga mata. Ang kamay ni Yeon na naging liwanag ay biglang itinulak sa kawalan at nawala. Kasabay nito, nawala ang nagniningning na puting liwanag. Mapurol ang mukha ni Yeon, na parang may hinahanap ang braso niya sa kawalan. Ang mga mata ni Luoli at Jun Mashaw ay kasing laki ng mga kampana, at ang kanilang mga puso ay napuno ng malalaking alon habang tinitingnan nila ang hindi kapani-paniwalang eksenang ito. Masasabi bang gagamitin ng ninuno ang pinakamataas na kapangyarihang ito para agawin ang nakatatandang kapatid na si Su Wanyi mula sa Litian Dynasty? Nakaramdam ng takot sa puting liwanag, ang malaking itim na pusa ay nanginginig sa buong paligid. Bulong nito sa sarili, oh my God, anong klaseng kapangyarihan ito? Sinulyapan ito ng malaking kabayong itim at galit na galit, tingnan mo ang kaunting kaalaman mo, wala ka talagang kinabukasan. Ang malaking itim na pusa ay biglang sumugod, humiga sa paanan ng malaking itim na kabayo, hinimas ito ng marahan ng 2 beses, itinaas ang ulo at naiinggit na nagtanong, Tito Ma, anong uri ng mahiwagang kapangyarihan mayroon ang Panginoon na ito? Itinaas ng malaking itim na kabayo ang kanyang ulo at may pagmamalaki na nagsabi, syempre, sisirain ko ang espasyo. Kapag naabot ko ang Litian Dynasty, pupunta ako sa iyong 10,000 Beasts Divine Sect para hanapin ang kahalili ng kanyang sekta. Ano? Ang malaking itim na pusa ay kilabot. Hindi alam kung ilang milyong milya ang layo mula sa Litian Dynasty. Mula sa ganoong kalayuan, posible bang mahuli ang isang malaking buhay na tao sa isang kamay lamang? Nang makita ang gulat na ekspresyon sa mukha ng malaking itim na pusa, itinaas ng malaking itim na kabayo ang paa nito, bahagyang tumanggo ng 2 beses sa ulo ng pusa nito, at bamulong. Hindi kaya ng iba, pero kaya ko. Ang malaking itim na pusa ay may blanko na tingin sa kanyang mukha, kumurap ng paulit-ulit at sinabing, Master, pwede ba? 2 beses tumawa ang malaking maitim na kabayo ngunit walang sinabi. Dinastiyang Litian. Sa gitna ng matataas at marilag na kabundukan, mayroong masaganang espiritual na enerhiya, at lahat ng uri ng makapangyarihang espiritual na mga hayop ay lumilipad sa lahat ng dako. Ito ang banal na sekta ng 10,000 hayop. Isa sa 5 pinakamalakas na puwersa sa Litian Dynasty. Sa oras na ito sa isang lambak, isang magandang batang babae na nakasuot ng purple na damit ay napapaligiran ng isang grupo ng mga disipulo ng Divine Beast Sect, at itinuturo nila siya na may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Ito ba ang henyo na ibinalik ni Master? Hindi ba masyadong mababa ang cultivation level mo? Nakalusot lang ako sa Mysterious Core Realm, at hindi ko may kumpara sa isang panlabas na disipulo sa Divine Sect of 10,000 Beasts. Nang marinig ang iba't ibang mapanuksong boses sa kanyang mga tainga, ibinaba ni Su Wanyi ang kanyang ulo na may malungkot na ekspresyon. Bagamat maswerte siyang nakaligtas, dinala siya ng malakas na lalaking iyon sa Divine Sect of 10,000 Beasts. Pero sa totoo lang, pinagtatawanan siya ng maraming tao dito. Dahil ang kanyang paglilinang ay masyadong mahina. Sa nakalipas na 3 buwan, desperadong nag-ensayo siya, ngunit naabot lang niya ang 3 antas ng Shuanden Realm mula sa 9 na antas ng Chi Gathering Realm. Bagamat ang bilis na ito ay nakilala ng kanyang kasalukuyang amo, sa katunayan,
maraming mga disipulo ng Divine Beast Sect ang madalas pa ring pinagtatawanan siya. Lalo na nang malaman ng ilang tao na nagmula siya sa isang maliit na lugar sa Guyu Dynasty, ginamit pa nila ang bagay na ito bilang gimmick para asarin siya. Nalaman lang ni Su Wanyi nang makarating siya rito. Lumalabas na ang Guyu Dynasty, na napakalawak sa kanyang puso, ay isang napakalayo na maliit na lugar sa paningin ng mga taong ito. Ang tinatawag na 10 pangunahing puwersa ng Guyu Dynasty ay mga ordinaryong sekta lamang. At ang 10,000 Beasts Divine Sect nila ay super sect na. Napakalakas ng mga super sect. Parang higanti. Ang antas ng paglilinang ng isang panlabas na disipulo ay nasa Yuan High Realm. Alam ni Su Wanyi na mahina ang pagsasalita ng mga tao at mababa ang kanyang cultivation, kaya hindi siya umimik sa mga tumatawa sa kanya. Siya ay nagtatago sa kanyang Panginoon mula noong siya ay bata, at siya ay nagtiis ng napakaraming paghihirap. Ano ang ibig sabihin nitong maliliit na pangungutya sa kanyang harapan? Isang araw, kung malalampasan niya ang mga taong ito, natural na gagamitin niya ang kanyang lakas para sampilan sila sa mukha. Hoy, Su Wanyi, hindi mo ba kami naririnig? Isang lalaking disipulo ang tumayo sa harap ni Su Wanyi at tumingin sa kanya ng nakangiti. Ibinaba pa rin ni Su Wanyi ang kanyang ulo at nanatiling tahimik. Ang lalaking disipulo ay humakbang pasulong, pagkatapos ay iniunat ang isang kamay niya upang hawakan ang magandang munting mukha ni Su Wanyi. Anong gagawin mo? Nagulat si Su Wanyi at agad na umatras ng 2 hakbang. Ang lalaking disipulo ay may masamang tingin sa kanyang mukha, 2 beses na tumango, at lumapit ng 2 hakbang na may masamang hangarin. Ang iba ay sumunod na malapit sa likuran, nag-iingay. Medyo natakot si Su Wanyi. Ang lalaking disipulo sa tapat niya ay isang direktang disipulo ng 9th Peak Master, at ang kanyang cultivation ay umabot sa Divine Bridge level. Matapos umatras ng ilang hakbang na may namumulang mukha, napagtanto ni Su Wanyi na wala na siyang matakasan. Su Wanyi, bakit hindi mo hayaan ang aking Panginoon na sabihin sa iyong Panginoon na ikaw ay ikakasal sa akin? Ang lalaking alagad na ito ay may maalay na ngiti sa kanyang mukha. Ngunit sa susunod na sandali, bang! Biglang sumabog ang kanyang katawan at naging bola ng ambon ng dugo. Isang malumanay na boses ang biglang umalangaw sa paligid. Aking alagad ng Shenlong Sect, kaya mo bang tiisin? Sino ang taong ito? Maglakas loob na pumasok sa ating Divine Beast Sect nang walang pahintulot. Ang mga ekspresyon ng mga alagad na nakamasid sa paligid niya ay nagbago ng gusto, at agad nilang inilabas ang kanilang mga sandata, na parang nakaharap sa isang mabigat na kaaway. Sekta ng Shenlong, si Su Wanyi, na nataranta, ay biglang nagtaas ng ulo nang marinig niya ang 3 salitang ito, na may pagtataka sa kanyang mukha. Ang malakas na lalaki ba na nagsalita ay senior din ba ng kanyang Divine Dragon Sect? Girl, ililigtas ko ang buhay ng mga natitirang taong ito, at hihintayin kong makamit mo ang mahusay na tagumpay sa hinaharap at ikaw mismo ang pumutol sa kanilang mga ulo. Sa pandinig ni Su Wanyi, muling tumunog ang boses na iyon. Nang marinig ang mga salitang ito, nang inag ang puso ni Su Wanyi at hindi niya napigilan ang sarili. Isang maliwanag na kamay ang biglang umabot sa kawalan, damapo kay Su Wanyi, hinawakan siya at agad na nawala. Susunod na sandali, binawi ni Yeon ang kanyang braso mula sa kawalan at bahagyang inalog ito. Si Su Wanyi, nakasuot ng purple, ay lumitaw sa paningin ng lahat. Sa kabila ng walang katapusang kawalan, ang katawan ni Su Wanyi ay palaging napapalibutan ng nakasisilaw na puting liwanag, at ang kanyang paningin ay hindi makalusot sa layer ng puting liwanag na iyon. Nang mawala ang nakapaligid na puting liwanag, biglang damapa ang mga paa niya sa lupa. Si Su Wanyi ay tulala na nakatayo, nakatitig ng malaki ang mga mata, hindi makabawi ng ilang sandali. Ate, nang makita ang nakatatandang kapatid na babae na labis na nag-iisip tungkol sa kanya, hindi na napigilan ni Luo Li, bumuhos ang mga luha, ibinuko niya ang kanyang mga braso at nagmamadaling lumapit kay Su Wanyi. Hindi napigilan ni Lord Grimm ang kanyang emosyon at tumakbo siya ng may luha sa kanyang mga mata at tumabi sa kanilang dalawa. Senior sister, sa wakas ay bumalik na. Tumawa at umiyak si Lord Grimm, mukhang baliw. Nakakatouch. Ang malaking itim na kabayo ay marahang hinimas ang ulo ng malaking itim na pusa at bumantong hininga. Sa oras na ito, ang mga mata ng malaking itim na pusa ay nanlaki na may maliwanag na itim na mga mata. Nang makitang muli ang pamilyar na figurang iyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding takot. Ang maladyos na master na ito. Anong antas ng nakakatakot na paglilinang ito? Gamit ang kanyang mga kamay, pinunit niya ang espasyo at madaling nahuli ang mga tao na daan-daang bilyong milya ang layo ng buho. Sa pangunawa ng malaking itim na pusa, pakiramdam niya ay may isang salita lamang ang maaaring tumugma sa amo na nasa harapan niya. Diyos. Ang Panginoong ito ay tiyak na isang hindi magagapi na Diyos. Isipin mo ito, hindi napigilan ng malaking itim na pusa ang manginig sa kaba. Talagang nakakita ito ng isang maalamat na Diyos sa kanyang buhay. Ito ay talagang nakakagulat. At muli, paano magkakaroon ng mga Diyos sa kontinente ng Kangnan? Kahit na ang pinakamakapangyarihang walang hanggang sekta ay walang pag-iral ng mga Diyos. Junior ate, junior kuya, nananaginip ba ako? Bakit kita nakikita dito? Sumimangot si Su Wanyi, nalilito pa rin siya sa sandaling ito.
Binitiwan ni Luoli ang kanyang kamay, pinunasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, at nagulat na sinabi, Senior Sister, ang aming ninuno ang nakakuha sa iyo mula sa Divine Sect of 10,000 Beasts. Ninuno, sandaling natigilan si Amelia Su. Ang mana ng Shenlong Sect ay nalanta, at ang mga naunang ninuno ay inilibing na kung sino ang nakakaalam kung ilang taon na. Kailan lumitaw ang isa pang ninuno? Higit pa rito. Ang lugar na ito ay hindi mabilang na milyon-milyong milya ang layo mula sa Litian Dynasty. Sa ganoong kalayuan, anong uri ng antas ng paglilinang ang maaari nating dalhin dito ng buo? Nang makitang tulala pa rin si Senior Sister, mabilis na hinawakan ni Luoli ang kanyang kamay, niyakap siya ng malakas ng 2 beses, at nakangiting sinabi, Senior Sister, tumingin ka doon. Iyan ang ninuno natin, ang ating Shenlong Sect. Ang lider ng sekta ng ika-13 henerasyon. Nagising si Su Wanyi mula sa isang panaginip at mabilis na sinundan ang tingin ni Luoli. 100 metro ang layo, nakatayo ang isang binata na nakaputi. Ang binatang ito na nakasuot ng puting damit ay may 3-dimensional na tampok sa mukha, malalim na mga mata, at lumilipad na itim na buhok. Mukha siyang immortal na lumalabas sa isang painting, na naglalabas ng hindi maisip na aura. Little Junior Sister, siya, ninuno ba talaga natin? Ibinaba ni Su Wanyi ang kanyang ulo at hininaan ang kanyang boses. Naalala niya na ang 13th generation leader ng Shenlong Sect ay patay na sa loob ng 100,000 taon, hindi ba? Ang aking ninuno ay hindi patay, siya ay nabubuhay muli. Tuwang-tuwa si Luoli na hindi niya alam ang pagkakasunod-sunod ng kanyang mga salita. Hindi rin niya alam kung unang namatay ang kanyang ninuno at nabuhay muli, o hindi na siya namatay. Nakita ni Jun Mashaw na ang dalawang nakatatandang kapatid na babae ay nagsasalita ng nalilito at hindi magkatugma, kaya mabilis niyang sinabi, Senior Sister, ito ang tunay na ninuno, mangyaring magmadali at magbigay ng paggalang. Matapos marinig ang mga salita ni Lord Grimm, bumalik sa katinoan si Su Wanyi. Mabilis niyang binawi ang kamay ni Luoli, mabilis na naglakad, lumuhad sa paanan ni Yeon, at yumuko ng 3 beses ng may paggalang. Su Wanyi, magbigay pugay sa ating mga ninuno. Bumangon ka. Marahan nang umiti si Yeon, at isang sinag ng mana ang lumutang palabas, itinaas si Su Wanyi. Mula sa araw na ito, kayong 3 nakatatandang kapatid na babae at lalaki ay hindi na kailangang maghiwalay pa. Nakangiting sabi ni Yeon. Nagulat at natuwa sina Luoli, Jun Mashaw at Su Wanyi matapos marinig ang sinabi ng kanilang ninuno. Ang kanilang mga damdamin ay lubhang komplikado. Magkayakap talaga silang 3, umiiyak at nagtatawanan. Nitong nakalipas na 10 taon, sinundan nila ang Panginoon sa paligid, pag-alagala, pag-iwas sa pagtugis ng iba't ibang mga kaaway, at pamumuhay ng hindi makatao at miserableng buhay. Ngayon, ang mga ninuno ng sekta ay hindi lamang nabuhay na maguli, ngunit binigyan din sila ng pinakamalakas na suporta. Nasa likod pa rin ni Yeon ang kanyang mga kamay, nakatingin sa 3 taong magkayakap sa isa't isa at umiiyak, at medyo naantig. Kuwit. Pagkatapos nilang umiyak, nanimbalik ang loob ng 3 magkakapatid at pinunasan ang mga luha sa kanilang mga mukha. Noon lang seryosong tumingin si Su Wanyi sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki at nakababatang kapatid na babae. Nagulat siya nang makitang naabot na ni Luoli ang ika-10 antas ng kaharian ng Diyos. At ang cultivation ni Lord Grimm ay umabot na sa rurok ng ika-10 antas ng God-Shaping Realm, at isang hakbang na lang ang layo mula sa Divine Bridge Realm. Bakit paano nakalusot ng ganoon kabilas ang cultivation level mo? Tanong ni Amelia Su na may gulat sa mukha. Dahil may mga ninuno tayo. Kinagat ni Luoli ang kanyang mga labi at ngumiti ng may pagmamalaki. Panipi tuldok panipi. Napakurap si Amelia Su, ni hindi niya maisip kung anong uri ng kayamanan iyon na nagbigay daan kay Luoli at Lord Grimm na makalusot ng napakabilis. Su Wanyi, ang iyong mga kwalifikasyon ay hindi mababa sa kanilang dalawa, at mayroon kang magandang kinabukasan. Tumingin si Yeon kay Su Wanyi na mukhang nalilito at mahinang ngumiti. Ancestor, may naisip ka rin bang paraan para maging katulad ako ng junior brother at junior sister ko? Nanginginig na sabi ni Su Wanyi, ang kanyang magandang maliit na mukha ay namumula sa pananabik. Ngumiti si Yeon at tumango. Naglabas siya ng maliit na bote at dahan-daang iniabot. Nagmamadaling lumapit si Luoli at sinabi sa tainga ni Su Wanyi, Senior Sister, ang ating mga ninuno ay may ancestral dragon essence at dugo. Kung uminom ka ng isang patak, mabilis kang makakalusot. Kakanyahan at dugo ng ancestral dragon. Paano ito posible? Nagulat si Su Wanyi, nanlaki ang kanyang mga mata, at sinabi niya, Ancestor, hindi ba ang dragon essence at dugo ng ating sekta ay nawasak sa kamay ng 250th generation sect master? Ngumiti si Yeon. Mabilis na nagpaliwanag ang matalinong si Luoli, Senior Sister, ang winasak ng sekta ay ang diwa at dugo ng banal na dragon, at ang nasa kamay ng ninuno ay ang diwa at dugo ng ancestral dragon. Malinaw mong narinig, ito ang diwa at dugo ng ancestral dragon. Oh, tumango si Su Wanyi na parang natulala. Kakanyahan at dugo ng ancestral dragon. Ang 4 na salitang ito ang ikinagulat niya to the point na manhid ang buong utak niya. Bilang disipulo ng Shenlong Sect, paanong hindi niya narinig ang asensya at dugo ng ancestral dragon? Ngunit hindi ba nananatili sa mga sinaunang alamat ang kakanyahan at dugo ng ancestral dragon?
Nang makita ang kasalukuyang ekspresyon ni Senior Sister, naiisip ni Luoli ang kanyang sarili sa nakaraan. Muli siyang lumapit at sinabing, "Ate, alam mo ba? Mayroong daan-daang libong patak sa maliit na bote na iyon. Oh my God! Ang daming ancestral dragon blood essences." Sa sobrang tuwa ni Amelia Sue, muntik na siyang mawalan ng malay. "Ate, please cheer up. Huwag kang tumulad sa junior kung kapatid at mahihimatay ka kapag narinig mo." Ngumiti si Luoli, hinawakan ang braso ni Su Wanyi, at pinagpag ang kanyang katawan. Hindi naiwasang mamula si Lord Grimm sa kanyang tabi nang marinig niya ito. 2 beses siyang nakoma sa oras na iyon. Kung iisipin ngayon, nakakahiya talaga. Ang malaking itim na pusa na nakahiga sa ilalim ng mga kuko ng kabayo ay narinig ang mga salitang Zulong Essence at Blood, at ang mga mata nito ay kumikinang ng maliwanag. Ang maalamat na ancestral dragon na kakanyahan at dugo. Hindi pa ito lumitaw sa Kangnan Road. Ang malaking itim na pusa ay dinilaan ang kanyang mga labi, nais na matikman niya ang kakanyahan at dugo ng ninuno na dragon. Boom! Tinapakan ng kuko ng itim na kabayo ang ulo ng malaking pasang itim, tinapakan ang mukha nito sa lupa. "Ikaw na munting kuting, huwag kang may masamang balak, mag-ingat ka, Tio Ma, papatayin kita ng diretsyo." Galit na sabi ng malaking dark horse. "Tito Ma, kahit bugbugin mo ako hanggang mamatay, wala akong lakas ng loob na samantalahin ang kakanyahan at dugo ni Zulong. Kuting lang ako, magkano ba ang bigat ko? Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang bigat ko? Sa simula pa lang ay hindi ko na ginalaw. Please give me some advice from Uncle Maria." Ang malaking itim na pusa ay nahihirapang itinaas ang kanyang ulo mula sa lupa, iniluwa ang buhangin sa kanyang bibig, hinawakan ang kanyang ulo gamit ang kanyang 2 paa, at nagmamakaawa ng mapait. "Ganyan talaga. Maganda ang ugali mong maliit na kuting at nasa tamang posisyon." Ngumisi ang malaking itim na kabayo, hinimas ang buhok sa ulo ng malaking itim na pusa gamit ang mga kuko nito, at saka ngumiti. "Dapat kong sabihin, ang maliit na itim na pusa na ito ay may gana dito." Isang subo at isa para kay Uncle Ma, sumisigaw sa malaking itim na kabayo sa sobrang saya. Walang pakialam na sinulyapan ni Yeon ang malaking itim na kabayo, at bahagyang nakataas ang mga sulok ng kanyang bibig, na nagpapakita ng hindi mahahalata ng ngiti. Ang malaking maitim na kabayong ito ay matapat at masipag, kadalasan ay tahimik, ngunit ngayon ay nakatagpo na siya ng isang kaparehas na pag-iisip. Ang malaking itim na kabayo laban sa malaking itim na pusa ay medyo kawili-wili. Kuwit. Dahan-daang pinahihit ni Yeon ang vial sa kanyang kamay, at isang patak ng ancestral dragon essence at dugo na naglalabas ng malakas na hininga ng buhay ay lumutang sa hangin, dahan-daang lumilipad patungo kay Su Wanyi. Mabilis ang paghinga ni Su Wanyi, at ang kanyang maliit na mukha ay namumula sa dugo sa pananabik. Little junior sister, ano ang dapat kong gawin?" Nang makita ang ancestral dragon essence at dugo na lumilipad patungo sa kanya, si Su Wanyi ay labis na kinabahan na hindi niya alam kung ano ang gagawin. "Ate, ano pa ang pinag-aalinlangan mo?" Mabilis ang lunukan itong patak ng ancestral dragon essence at dugo, at pagkatapos ay gamitin ang diskarte ng ating Shenlong Sek para mabilis itong pinuhin. Nakangiting paalala ni Luo Li sa kanya. "Oh, naiintindihan ang pangalan ko." Ibinuka niya ang kanyang maliit na cherry mouth, sinipsip ng marahan, at nilunok ang patak ng Zulong essence at dugo. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay sumailalim sa nanginginig at kamanghamanghang mga pagbabago. Mabilis siyang umupo ng naka-cross-leg sa lupa, pinapatakbo ang mga kasanayan ng Shenlong Sect at pinipino ang diwa at dugo ng ancestral dragon. Ang aura sa kanyang katawan ay lumalaki sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Ang ika-4 na palapag ng Zuandan Mirror. Ang ika-5 antas ng Xuanden Realm. Ang ika-6 na palapag ng Zuandan Mirror. Kuwit. Ang unang antas ng Yuan High Realm. Ang ika-2 palapag ng Yuan High Realm. Ang ika-3 antas ng Yuan High Realm. Kuwit. Ang ika-10 antas ng Yuan High Realm. "Ate, Tara na." Inaasahan ito ni Luo Lian. Nang makitang naabot na ng senior sister ang ika-10 antas ng Yuan High Realm, lihim niya itong pinasaya. Noon, siya ay na-promote mula sa Chi Gathering Realm hanggang sa ika-10 antas ng Yuan High Realm. Ngunit ang nakatatandang kapatid na babae ay nasa Xuanden Realm na ngayon, at dapat may pag-asa na makapasok sa God-Shaping Realm. Tiningnan ni Yeon ang tagumpay ni Su Wanyi nang may kalmadong ekspresyon, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nanatiling hindi nagbabago. Ang malaking itim na pusa sa ilalim ng mga kuko ng kabayo ay tumitig sa tumataas na kultibasyon ni Su Wanyi, at sinabi na may walang pakialam na ekspresyon, "Uncle Ma, napakalakas ba ng ancestral dragon essence at dugo na ito? Ang isang patak ay maaaring mabilis na magtanim ng mga tao." Pumataas. Ang malaking itim na kabayo ay naglabas ng kanyang mga ngipin, pinandilatan ito ng galit, at nagmura, "Ikaw na walang kwentang kuting, ikaw ay masyadong maikli ang paningin. Pakiusap kay Tio Ma na linawin ang iyong mga pagdududa." Itinaas ng malaking itim na pusa ang mga paa nito at ngumiti ng papuri. Malamig na sumangot ang malaking itim na kabayo, "Sa palagay mo ba ay maaaring kunin ng sinuman ang diwa at dugo ng ninuno na dragon? Kung gayon ang mga kaapo-apuhan lamang ng angkan ng dragon na may dugo ng dragon ang makakagawa nito. At saka, ang ganitong uri ng pagpapabuti ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pagpapalit ng dugo sa katawan sa unang pagkakataon.
Mangyayari lamang ito pagdating ng panahon, at kung kukunin mo ito sa ibang pagkakataon, hindi magkakaroon ng ganoong kabilisan. Madalang na marinig si Mr. Man ng napakaraming salita ng pagpapaliwanag. Nagpakita ng pasasalamat ang malaking itim na pusa sa kanyang mukha, at mabilis na itinaas muli ang kanyang mga paa, patuloy na yumuyuko. Salamat, Tiyuma, sa pagpupursage upang linawin ang mga pagdududa ng kuting. Hoy hoy! 2 beses tumawa ang malaking itim na kabayo, at may pagmamalaki sa mga mata ng kabayong parang itim na hiyas. Ang antas ng paglilinang ng itim na pusa na ito ay hindi mataas, ito ay nasa estado lamang ng nirvana. Sa mata ni Uncle Ma, wala itong pinagkaiba sa isang ordinaryong halimaw. Bang, tunog, nayanig ang katawan ni Suwon, at ang kanyang cultivation level ay bumagsak mula sa ikasampung antas ng Yuan High Realm hanggang sa unang level ng God-Shaping Realm sa isang iglap. Sa oras na ito, ang nakakagulat na hininga ay dahan-daang bumagsak. Sa wakas nakagawa ng tagumpay si Senior Sister. Si Lord Grimm, na kanina pa kinakabahan sa tabi niya, ay baka sa mukha niya ang pagtataka. Masayang tumawa din si Luo Li. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang iminulat ni Suwon ang kanyang mga mata, lumakad papunta kay Yeon, lumuhod, at lumuhod sa lupa. Salamat, ninuno, sa ginawa mong posible. Bumangon ka na, hindi na kailangang maging magalang. Ngumiti si Yeon at iwinagayway ang kanyang kamay, at isang pagsabog ng mahiwagang kapangyarihan ang lumabas, itinaas si Suwon. Anong kulay ng robe ang gusto mo? Tanong ni Yeon. Natigilan si Suwon nang marinig niya ang tanong ng kanyang ninuno. Tinakpan ni Luo Li ang kanyang bibig at tumawa ng mahina. Ang ninuno ay magbibigay ng regalo sa nakatatandang kapatid na babae. Ang isang robe at isang divine sword ay karaniwang kagamitan na para sa kanilang mga disipulo ng Shenlong sect. Ancestor Chi, I like purple, namula si Suwon at sinabi sa mahinang boses. Tumango si Yeon, kumapa sa kanyang mga palso, at nakitang walang purple na robe. Hindi niya maiwasang magkaroon ng bahagyang dismaya sa mukha. Masyadong kakaunti ang mga sutana ng babae. Wala talagang purple na robe sa kanyang bodega, kaya medyo napahiya si Yeon, ang ninuno. Nag-isip sandali si Yeon, pagkatapos ay kumuha ng gininto ang damit at inilabas ito. Walang purple na robe, pero ngayon may golden robe na. Pwede mo munang gawin. Marahan nang umiti si Yeon at inihagis kay Suwon ang robe na naglabas ng mahinang gintong liwanag. Hindi napigilan ni Suwon na mabigla nang tingnan niya itong gininto ang damit na kumikinang sa gininto ang liwanag at hindi pangkaraniwan. Nang hawakan niya ito sa kanyang kamay at maramdaman ang hininga nito, itinaas niya ang kanyang ulo sa gulat at sinabi, Ancestor, ito ba ay isang maharlikang damit? Tumango si Yeon. Nanlaki ang mga mata ni Suwon, naging mabilis ang kanyang paghinga, at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang kanyang buong katawan ay muling natutunaw na parang isang eskultura ng bato. Ito pala ay isang imperial robe. Ninuno, masyadong mapagbigay ang hakbang na ito. Si Suwon ay gumugol ng 3 buwan sa 10,000 Beasts Divine Sect ng Litian Dynasty, at maituturing siyang nakakita ng ilan sa mundo. Kahit na ang mga mahuhusay na alagad ng sekta ay walang mga sandatang mahika sa antas ng emperador. Ang gayong mga kasuotan ay lumilitaw lamang sa mga pinuno ng rurok at mga pinuno ng sekta ng siyam na mga taluktok. Hindi inaasahan, binigyan siya ng ninuno ng imperial robe sa sandaling kumilos siya, na ikinagulat ng puso ni Suwon. Muling nagpaikot-ikot si Yeon sa kanyang palso at naglabas ng espada. Ito ay isang pulang espada, at ang scabbard ay pula. Sa sandaling lumitaw ito, naglabas ito ng nakakatakot na aura. Ang espadang ito ay para sa iyo. Dahan-daang itinaas ni Yeon ang kanyang kamay, at ang nakakatakot na pulang espada ay lumutang patungo kay Suwon. Ito, nagulat si Suwon at kinuha ang espada nang nanginginig ang mga kamay. Hindi niya maisip kung ano ang kalidad ng espadang ito. Hindi pa siya nakakita ng ganoon kalakas na espada kahit sa pinuno ng sekta. Oh my God, Uncle Ma, anong klaseng espada ang kinuha ni Master this time? Bakit hindi ko ito makilala? Ang malaking itim na pusa ay patuloy na kinakamot ang mabalahibong ulo gamit ang mga kuko nito at sinabing may gulat na gulat sa mukha. Ikaw na munting kuting na hindi pa nakikita ang mundo, gusto ko talagang basagin ang iyong ulo at makita kung anong uri ng basura ang nasa loob. Binuksan ng malaking itim na kabayo ang isang malaking puting ngipin, tinapakan ito ng malakas gamit ang kuko ng kabayo, at buong pagmamalaki na nagsabi, munting kuting, makinig ka sa akin, ito ay antas ng Diyos. Ano ba, Uncle Ma, this is actually a God-level sword. Natigilan ang malaking itim na pusa, at ang katawan nito ay kasing tigas ng bato. Pagkatapos ng lahat, ito ay nagmula sa Litian Dynasty, at ito ay nabuhay ng mahabang panahon, ngunit hindi pa ito nakakita ng isang kayamanan sa antas ng Diyos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging eye-opener ang araw na ito. Una, nakita ko ang kakanyahan at dugo ng Ancestral Dragon. Pagkatapos ay nakita ko ang maharlikang damit na tanging ang Panginoon lamang ang maaaring magsuot. Sumunod, nakita nito ang isang tibak sa antas ng Diyos na hinding-hindi nito malilimutan. Nakakakilabot, siya ay talagang isang Diyos tulad ng pag-iral. Ang malaking itim na pusa ay tumingin sa likod ni Yeon, na may hitsura ng panatikong paghanga na lumilitaw mula sa malalim nitong itim na mga mata.
Kumalat din sa paligid ang usapan ng malaking itim na kabayo at ng malaking itim na pusa. Natural na narinig din ito ni Su Wanyi. Nanginginig ang kamay niya at halos itapon niya ang espada. Ito ay talagang isang banal na tibak. Grabe, itinaas ni Su Wanyi ang kanyang ulo habang nanginginig ang buong paligid, tumingin kay Yeon na may luha sa kanyang mga mata, at sinabi ng may luhang boses, matandang ninuno, paano ako, isang batang disipulo, gagamit ng napakagandang espada. Nang makita ang ekspresyon ni Su Wanyi, bahagyang ngumiti si Yeon at tumingin kay Luo Li. Matalino si Luo Li, at mabilis na lumapit, marahang hinawakan ang braso ni Su Wanyi, at bamulong, Senior Sister, tanggapin mo na lang. Ang nakuha ko ay isa ring espada na antas ng Diyos. Sa sinabi nito, itinaas ni Luo Li ang Supreme Golden Dragon Sword sa kanyang kamay at ipinagmamalaki ito. Naramdaman ang hininga ng espadang ito, sinabi ni Su Wanyi na may mapait na ngiti, ang espada mo na ito ay hindi mukhang isang tibak sa antas ng Diyos. Tumawa si Luo Li, ate, hiniling ko sa aking ninuno na isil ito. Nakikita ko, biglang natauhan si Su Wanyi. Marahan niyang hinugot ang 7-star Long Yuan Sword, at nakita na ang espada ay pula ng dugo, na may malabong anino ng isang banal na dragon. Mayroong 7 bituin sa katawan ng espada, na naglalabas ng maliwanag at nakasisilaw na liwanag. Tumingin si Luo Li at bamantong hininga, ate, ang iyong dragon ay hindi kasing linaw ng sa akin, ngunit ang iyong espada ay may mga bituin, ngunit ang sa akin ay hindi. Ngumiti si Su Wanyi at agad na ibinalik ang espada sa scabbard. Masyadong nakakatakot ang aura na nagmumula sa espadang ito. Tinansya ni Su Wanyi na kung ang kanyang mga ninuno ay hindi nakatayo upang sugpuin ang espada, maaaring hindi siya makalapit. Ancestor, pakiselyo rin ang espadang ito, pati na rin ang robe sa akin. Hinawakan ni Su Wanyi ang espada at gininto ang damit sa magkabilang kamay, lumuhad sa lupa, at sinabing may pagmamakaawa sa kanyang mukha. Mabuti naman, bahagyang bamantong hininga si Yeon at tumango. Ang 3 batang ito ay pawang nagmula sa mahihirap na pamilya at sanay na sila sa mahirap na buhay. Sa panahong ito, kahit na mayroon kang pinakamahusay na banal na espada, hindi ka nang ahas na ipakita ito ng basta-basta. Gayunpaman, ito ay mainam. Ang 3 batang ito ay lubhang matigas ang pag-iisip at may mga magagandang talento sa hinaharap. Isipin mo ito, dahan-daang ginamit ni Yeon ang kanyang kamay, at ang grado ng 7-star Long Yuan Sword ay mabilis na nabawasan mula sa antas ng Diyos hanggang sa antas ng langit. Bumagsak din ang gintong robe na iyon sa antas ng langit. Kasabay nito, ang mga damit ni Luo Li at Junmo Xiao at ang mga espada sa kanilang mga kamay ay bumaba rin sa parehong antas. Nagkibit-balikat si Luo Li at ngumiti, matagal na siyang nakasanayan. Itinaas ni Lord Grimm ang espada sa kanyang kamay at nakangiting sinabi, Ancestor, bakit ang dalawang nakatatandang kapatid na babae ay binigyan ng mga espadang antas ng Diyos, ngunit ang mga espadang ibinigay sa akin ay mga espadang antas ng Emperador? Bahagyang tumingin sa kanya si Yeon, ikaw ay isang lalaki, at mas mahihirapan ka sa hinaharap. Matapos marinig ang mga salitang ito, biglang namula ang mukha ni Lord Grimm. 14 na taong gulang lamang siya, at hindi niya kailanman tinuring ang kanyang sarili bilang isang lalaki. Naramdaman na lang niya na bata pa siya. Gayunpaman, naririnig niya ang mga salita ng kanyang ninuno, na nagpapahiwatig na siya ay naglagay ng mataas na pag-asa sa kanyang sarili. Hindi niya dapat pabayaan ang kanyang ninuno. Nararamdaman ang pagbabago ng mood ng kanyang nakababatang kapatid, lumapit din si Luo Li at inaliw siya sa mahinang boses, kapatid na lalaki, ang ating ninuno ay natural na may kaayusan sa lahat ng bagay. Huwag kang magkaroon ng anumang emosyon. Huwag kang mag-alala, second senior sister. Gaya ng sinabi ko kanina, ang nasa isip ko lang ngayon ay kung paano maging mas malakas. Nakangiting sabi ni Junmo, bumalik ang kanyang mukha sa dati nitong tiwala sa sarili. Tumango si Luo Li. Sa pagtingin sa 3 nakatatandang kapatid na babae at kapatid na lalaki, ang malaking itim na pusa ay nakahinga ng ilang beses. Hindi nito inaasahan na ang espada sa kamay ng maliit na batang babae na nagngangalang Luo Li ay talagang isang selyadong banal na espada. At ang binatang iyon ay may hawak na emperador level na divine sword. Ang background ng Shenlong sect na ito ay masyadong nakakatakot. Bagamat 3 lamang ang mga disipulo, isang napakaliit na bilang, ang mga sandata sa kanilang mga kamay ay alinman sa antas ng Diyos o antas ng emperador. Kahit na ang walang hanggang antas na mga sekta ay hindi magagawa ito. Isipin mo ito, mabilis na ipinahid ng malaking itim na pusa ang mabalahibong katawan nito sa makapal na binti ng malaking itim na kabayo sa tabi nito. Ibinaba ng malaking kabayong itim ang ulo at galit na tinitigan ito, Kuting, ano pa ang naisip mo? Tito Ma, kailangan mo ba ng bookboy na maghahain ng tsaa at tubig habang ikaw ay abala? Sabi ng malaking itim na pusa na nahihiyang mukha. Fuck your cat, kung kailangan ko ng bookboy, magiging cart puller ako. Ang malaking itim na kabayo ay itinaas ang kanyang mga kuko at pagkatapos ay nahulog ng husto. Puff! Ang malaking itim na pusa ay kumuha ng isa pang subo ng putik. Hindi man lang napigilan, niluwa nito ang putik sa kanyang bibig, muling lumuhad sa lupa, at patuloy na nakadikip ang kanyang 2 paa. Tito Ma, kung hindi mo kailangan ng bookboy, paano kung araw-araw kitang kinikiliti?
Nang sabihin ito ng malaking itim na pusa, sinulyapan niya ang malakas na puwete ng malaking itim na kabayo, at sinabing may nakakapuri ng ngiti, kahit nakahanga-hanga ang iyong paglilinang, palaging may mga lugar na hindi mo maabot, tama. Nanlaki ang mga mata ng malaking itim na kabayo. Hindi pa ito nakakita ng isang walang hiyang ang demonyo. Ngayon, ang malaking itim na pusa na ito ay nag-refresh ng pananaw ni Uncle Ma sa mga bagay-bagay. Anong kalokohan ang sinasabi mo, Kuting? Kailan ka pa nagkamot ng Katie? Tawag. Ang malaking itim na kabayo ay lumapag ng isa pang itim na kuko. Sa pagkakataong ito ay mas mahirap, at ang buong malaking itim na pusa ay direktang idiniin sa hukay. Nang makita ang malaking itim na kabayo at ang malaking itim na pusa na masayang naglalaban sa tabi nila, hindi napigilan ni Yeon na matawa. Ang dalawang halimaw na ito ay talagang isang pares ng mga kayamanan. Bagaman ang malaking itim na pusa na ito ay may kaawa-awang mababang antas ng paglilinang, ito ay nakakatawa pa rin. Kung ikukumpara sa mga makapangyarihang alagang hayop sa kanyang bodega, mas kawili-wili ang mga ito. Yung kabilang side, sina Jun Maxiao, Luo Li at Su Wonyi ay hindi napigil ang matawa nang marinig nila ang pag-uusap ng malaking itim na kabayo at ng malaking itim na pusa. Pagtalikod mula sa hukay, tumalon muli ang malaking itim na pusa, iniluwa ang putik, at saka hinimas ang makapal na binti ng malaking itim na kabayo. Uncle Ma, I just want to stay with you and serve you. Para sa kawalang hiyaan ko, pwede mo ba akong sabihin at bigyan ng pagkakataon? Mapait na sabi ng malaking itim na pusa. Ang malaking itim na kabayo ay malamig na sumulyap sa malayo at galit na nagsabi, sa tingin mo ba ay sino man ang may ganitong kwalipikasyon? Hinihila ko lang ang kariton para sa Panginoon. Ang iyong munting kuting ay masyadong mababa ang pagtatanim upang makapasok sa mga mata ng amo, kaya bakit hindi ka nalang manatiling cool? Saan titira? Nang marinig ito, agad na nabalisa ang malaking itim na pusa. Mabilis nitong sinabi, Tito Ma, bagamat mababa ang antas ng aking paglilinang, nagagawa ko ang ilang bagay na hindi maginhawa para sa iyo, tulad ng pagkiliti sa iyo, o pagsasabi sa iyo ng isang biro. Nakakaistorbo ako. Matapos marinig ang kalokohan ng malaking itim na pasang ito. Nang magalit ang malaking itim na kabayo, sinipa niya ang malaking itim na pusa gamit ang isang kuko. Iniunat ni Yeon ang kanyang kamay upang pigilan ang malaking itim na pusa sa hangin, at pagkatapos ay bumagsak ito sa lupa na may huni. Tumingin siya sa malaking itim na pusa at mahinahong nagtanong, ikaw na munting kuting, napakaisip mo, gusto mo bang baguhin ang pamilya? Nang makita ang maladyos na Panginoong ito na biglang nagsalita, ang maliit na itim na pusa ay agad na humiga sa lupa at umiyak ng mapait. Guro, gusto ko po kayong sundan. Ito ang aking taos-pusong salita. 2 beses na kumaibot ang mga mata ni Yeon. Tila sa sandaling ito, nabunyag ang tunay na pagkatao ng malaking itim na pusa. Marahan siyang ngumiti at nagtanong, masama ba ang pakikitungo sa iyo ng orihinal mong amo? Mabilis na tumango ang malaking itim na pusa at nagsabi, Guro, ang orihinal na may-ari ay hindi mabait sa akin, ngunit ginawa niyang imposible para sa akin na magpatuloy sa paglusot. Sa puntong ito, marahas na inalog ng malaking itim na pusa ang puwitan at itinaas ang 3 buntot. Mapait nitong sinabi, Guro, tingnan mo, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, 3 buntot pa lang ang tinubuan ko. Nanlaki ang mga mata ng malaking itim na kabayo sa tabi niya at biglang napagtanto, oh, ikaw pala ang bloodline ng Nine-Tailed Civet. Oo, Tio Ma, ito ay dahil mayroon akong bihirang siyam na buntot na civet bloodline na gusto kong sumama sa master at tumira sa kanya. Sabi ng malaking itim na pusa na may malungkot na mukha. Bahagyang ngumiti si Yeon, na nakita na ang tunay na pagkakakilanlan ng malaking itim na pusa. Wala siyang pakialam. Hindi niya gusto ang maliit na nine-tailed civet na ito. Ang nine-tailed civet ay maaaring ituring na isang bihirang bloodline monster sa Kangnan Continent, ngunit sa bodega ni Yeon, hindi ito nireranggo sa mga nangungunang pangalan. Kuting, huwag mong isipin na dahil lang sa may dugo ka ng nine-tailed civet, ang galing mo. Itinaas ng malaking kabayong itim ang itim na kuko at hinampas ito pababa. Malamig siyang ngumuso at sinabing, sa iyong paningin, Tio Ma, wala ka. Panipi tuldok panipi. Ang mahinang puso ng malaking itim na pusa ay walang awang inatake ng malaking itim na kabayo. Ngunit matyaga pa rin ito. Lumuhad ito at muling gumapang. Uncle Ma, hindi kasing sama ng sinabi mo ang bloodline ng nine-tailed civet. Kung tutusin, isa rin ito sa top 10 sacred beasts sa Kangnan Continent. Sabi ng malaking itim na pusa na may malungkot na mukha. Itinaas ng malaking itim na kabayo ang kuko at inilagay sa ulo ng malaking itim na pusa. Pagkatapos ay marahan niyang hinimas ang buhok ng pusa at sinabing may malungkot na mukha, huwag kang malungkot. Alam mo, tulad mo, Uncle Ma, ay ang mga ganyang halimaw ay hindi man karapat-dapat na maranggo sa Panginoon. Sa sandaling matapos magsalita ang malaking itim na kabayo, hindi lamang ang malaking itim na pusa ang natigilan, pati si Luo Li at ang 3 pang taong nanunood ng palabas sa malapit ay natigilan. Ang napakalakas na maitim na kabayo ay hindi man lang mairaranggo. Tapos yung ibang malalaking demonyong pinalaki ng ating mga ninuno, hindi ba napakalakas nila na kaya nilang bumasag sa langit? Hindi maiwasang magtinginan ng 3 tao. Uncle Ma, please stop joking with me. Bagamat napakalakas ko, wala namang mas malakas na halimaw kaysa sa iyo, tama ba? Umiling ang malaking itim na pusa, hindi makapaniwala sa sinabi ni Uncle Maria.
Ngumisi ang malaking itim na kabayo, ipinakita ang malalaking mapuputing ngipin nito, tumingin kay Yeon, at nakangiting sinabi, Guro, hindi ka naniniwala sa maliit na kuting na ito, bakit hindi mo ito papasukin at tingnan? Kalmadong ngumiti si Yeon, na may nakakatawang tingin sa kanyang mga mata. Bagamat ang malaking itim na pasang ito ay hindi masyadong makapangyarihan, ito ay may napakakatawa-tawang personalidad. Kung mayroon ka nito sa daan, hindi ka matatakot na maging malungkot. Bagamat maraming malalakas na halimaw sa bodega ni Yeon, kulang sila ng mga nakakatawang halimaw. Sa pag-iisip nito, tumango si Yeon. Ang malaking maitim na kabayo ay hindi maiwasang mapangiti nang matanggap niya ang pagsang-ayon. Pakiusap din sa amo na ibalik tayo sa bodega. Magalang na sabi ng malaking itim na kabayo. Sa sandaling itinaas ni Yeon ang kanyang kamay, ang malaking itim na kabayo at ang malaking itim na pusa ay nahuli niya at dinala sa bodega. Medyo nabigla si Luoli habang nakatingin sa dalawang halimaw na nawala. Sinulyapan niya si Yeon na may kaunting takot at nanginginig na sinabi, Ancestor, marami ka bang halimaw? Tumango si Yeon. Kaya nga, panipi tuldok panipi. Sa sobrang takot ni Luoli ay mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig at hindi nang ahas na magsalita. Napakalakas ng isang malaking kabayong itim na pinalaki ng kanyang ninuno. Hindi ba ibig sabihin, maraming ganyang kalakas na halimaw sa bodega niya? Idinilat ni Lord Grimm ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang ninuno ng may pagkabigla, na iniisip sa kanyang sarili, ang aking ninuno ay masyadong malakas. Siya ay napakalakas sa personal at siya ay nagpalaki ng napakalaking grupo ng mga halimaw. Paano siya magiging napakalakas nito? Huwag hayaang mabuhay pa ang mga tao. Si Yeon ay nanatiling kalmado at tahimik na nakatayo, habang gumagamit ng sinag ng kamalayan upang pagmasdan kung ano ang nangyayari sa bodega. Ang malaking itim na kabayo at ang malaking itim na pusa ay naramdaman lamang na lumabo ang kanilang mga mata. Biglang nagbago ang oras at espasyo at lumitaw sila sa isang espesyal na espasyo. Itim na itim ang paligid at wala akong makitang malinaw. Ang malaking itim na pusa ay tumingin sa paligid, nagpaut at sinabi, Tito Ma, walang laman ang lugar na ito at walang halimaw. Nagpakita ng ngipin ang malaking itim na kabayo at ngumiti. Subukan mong gumawa ng dalawang hakbang. Ang malaking itim na pusa ay hindi naniniwala sa kasamaan at lumakad pasulong na may mga hakbang ng pusa. Sa puso nito, naniniwala ang malaking itim na pusa na walang napakaraming halimaw sa mundo ang makakalampas dito, at isa si Uncle Ma sa kanila. Sa makatuwid, matatag itong naniniwala na hindi na magkakaroon ng napakaraming makapangyarihang halimaw sa mundong ito. Nangangahulugan ito na makapangyarihan, nakatuon sa dugo. Kung ang nine-tailed civet na ito ay makakapagpatubo ng 9 na buntot balang araw, ito ay magiging napakalakas. Dumiretso ka sa mga maalamat na Diyos. Nang makadalawang hakbang ang malaking itim na pusa, biglang niyakap ng malaking itim na kabayo ang dalawang paa nito sa dibdib, yumuko ng may paggalang, at nakangiting nagsabi, Mga kapatid, bumalik ang pony para makita kayo. Bigla kong narinig si Tio Ma, na lubhang sagrado sa aking puso, ay biglang sumigaw ng ganoong kagalang-galang na pananalita, at nang muling gawin ni Uncle Ma ang nakakabigay puri na kilos na iyon. Natigilan na ang malaking itim na pusa sa tabi niya. Bago pa ito makapag-react, sa walang katapusang kadiliman, biglang bumukas ang mga pares ng malalaking mata na kulay dugo. Ang isang nakakatakot na figure na may napakalaking aura ay dahan-daang namumulaklak na may iba't ibang mga ilaw sa kadiliman. Pony, you are finally willing to come back. Akala ko hindi na kita makikita. Sa kadiliman sa di kalayuan, isang malaking parang bundok ang sumabog na may nagliliyab na apoy, na nakatayo sa tuktok ng universo na parang isang demonyong Diyos. Ang apoy ay sumasabog ng hindi masusukat na liwanag, at kahit na ibuhos ng malaking itim na pusa ang lahat ng mana nito sa mga mata nito, hindi nito malinaw na makita ang hitsura ng demonyong Diyos. Malabo lamang itong makakita ng malabong projection, na tila isang malaking humanoid na nilalang. Oh my God, anong halimaw na hininga ito? Bakit nakakatakot? Ang malaking itim na pusa ay sumigaw at yamakap sa isang iglap, nanginginig sa takot. Ang humanoid figure sa di kalayuan ay 100 beses na mas nakakatakot kaysa kay Uncle Maria. Kuya Monkey, tagal na nating hindi nagkita. Ang malaking itim na kabayo ay nagpakita ng kanyang mga ngipin at ngumiti, na may nakakabigay puri sa kanyang mukha. Pony, bumalik ka na ba? Long time no see. Sa sandaling ito, sunod-sunod na napakalaki at nakakatakot na mga figure ang bamuka ng kanilang mga bibig upang kumustahin ang malaking itim na kabayo. Ang malaking itim na pusa ay pumulupot sa isang bola, tinitingnan ng nakakatakot na mga figure na may kakaibang mga hugis, na lahat ay hindi nakikita ng malinaw sa liwanag. Sa sobrang takot nito ay diretso itong umihi. Langit, paanong ang daming makapangyarihang nilalang? Bawat isa sa kanila ay tila mas malakas kaysa sa malaking maitim na kabayo. Ito ay masyadong kakilakilabot. Saan nanggaling itong pas ang ligaw na ito? Napakaduwag nito, talagang naiihi ito. Sa itim na kawalan, isang gintong liwanag ang bumungad, at isang malaking gintong figure ang biglang lumitaw, na nasuspine sa hangin. Walang katapusang gininto ang liwanag ang namukadkad sa buong paligid, at ang aura nito ay nakakatakot, na nagmistulang Diyos. Kuya Dajan, matagal na. Ito ay isang kuting na nakilala ni Master sa daan. Napakadaldal niya at sinasabing siya ay isang nine-tailed civet cat, isa sa nangungunang 10 mythical beast sa Kangnan Continent.
Hiniling sa akin ng master na dalhin ito dito. Eye-opening. Ang malaking itim na kabayo ay magalang na tumingin sa gintong figure sa kalangitan at sinabi. Pinapapasok pala ni master. Nakangiti ang gintong figure, tinitingnang mabuti ang malaking itim na pusa sa ibaba. How about, I take it to broaden its horizons first. Maraming nakatatandang kapatid na lalaki at babae dyan na sobrang nalulungkot, kaya gusto ko lang ipadala itong maliit na itim na pusa upang tingnan. Ang malaking kabayong itim ay ngumisi, Kuya Dajin, ikinalulungkot ko na abalahin kita, ngunit kailangan mong panatilihin itong buhay. Mukhang ayaw kong takutin ito hanggang mamatay. Hahaha, don't worry, kahit takot na takot yan, may paraan pa rin para buhayin. Isang pagsabog ng nakakasilaw na gintong liwanag ang dumaan sa nakakulong malaking itim na pusa at biglang nawala. Sa lupa, mayroon lamang isang pool ng basang ihi ng pusa. Damn it, ang maliit na itim na pusa ay talagang nag-iwan ng lusak ng ihi dito. Pagbalik nito, kailangan kong hayaan itong dilaan ito ng malinis. Sa pagtingin sa mantsa ng ihi sa lupa, ang malaking itim na kabayo ay humakbang ng 2 hakbang sa gilid sa pagkasuklam, palayo sa lusak ng ihi ng pusa. Ngunit, ang ihi ng pusa ay ihi ng pusa, at ang amoy ng pusa ay napakalakas. Hindi pa rin nakatiis ang malaking itim na kabayo, kaya kinailangan niyang mag-spell, isang light shield, para matakpan ang lusak ng ihi ng pusa. Pony, kumusta ang mundo sa labas? Nakatagpo ka na ba ng mare na gusto mo at maaaring maging asawa mo? Biglaan, isang nakakatakot na figure ang lumapit sa malaking itim na kabayo at sumakay dito. Biglang lumubog ang katawan ng malaking itim na kabayo at muntik na siyang mahulog sa lupa. Sister Fang, please be gentle. Hindi kayang tiisin ng aking payat na maliit na katawan ang ganoong pressure mula sa iyo. Sabi ng malaking itim na kabayo na may malungkot na mukha. Oops, pasensya na, nakalimutan ko. Akala ko ba, Xiaoma, nag-e-enjoy sa maanghang na pagkain sa labas kasama si Master, at lumakas ang katawan mo. Ang nakakatakot na figurang iyon ay talagang gumawa ng boses ng isang kaakit-akit na babae. Ginamit niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan at nakabawi ng kaunting lakas. Mas maganda ang pakiramdam ng malaking Dark Horse ngayon. Umiling ito at sinabing may mapait na ngiti, Sister Feng, nasaan ang nababagay na mare dyan? Isa akong bachelor na handang lumaban sa buong buhay ko. Humalaklak ang nakakatakot na figure. Masaya ba sa labas? She then asked. Umiling ang malaking itim na kabayo, at saka mabilis na tumango. Anong ibig mong sabihin? Umiiling ka at tumatango. Masaya ba o hindi? Ang nakakatakot na figure ay hindi nasisiyahan. Sister Feng, ang lakas ng mga tao sa labas ay masyadong mababa, walang paraan upang makipaglaro sa kanila. Ang sinabi ko ay kawili-wili dahil may 3 disipulo sa Master Sect, at ang 3 maliliit na lalaki ay medyo masaya. Oh, so ayan. Ang nakakatakot na figure ay nag-isip sandali, pagkatapos ay humarap sa malaking itim na kabayo at nagsabi na may nakapagpapatibay na tingin, bakit hindi ka bumalik at tanungin ang Panginoon kung ang kanyang 3 junior ay nangangailangan ng mga banal na alagang hayop. Kung gayon, handa tayong lumabas at magsangla para sa kanila. Ang alagang hayop ng Diyos. Okay, Sister Feng. Ibinaba ng malaking itim na kabayo ang kanyang ulo sa kahihiyan. Kung pinayagan lang na lumabas ang mga nakakakilabot na lalaki na ito. So, magiging magulo ba ang mundong ito? Ang orihinal na ideya ng Master ay sanayin ang ilan sa kanyang mga disipulo mula sa Shenlong Sect. Kung mayroon kang alagang hayop, paano mo ito isasagawa? Ngunit ang malaking itim na kabayo ay hindi nang ahas na sabihin ang mga salitang ito. Natatakot siya na malungkot si Sister Feng at magbutas ng ilang madugong butas sa kanyang katawan. Isang gintong liwanag ang biglang dumating. Bang! Inihagis ng nakakatakot na gintong figure ang malaking itim na pusa sa lupa. Galit na sabi nito, nakakadismaya talaga ang batang ito. Nawalan siya ng malay sa takot pagkarating niya doon. Dojingzi, dapat wala kang magandang intensyon at dalhin siya sa pinaka-nakakatakot na lugar, tama ba? Humalaklak si Sister Feng. Hahaha, I wanted it to see the world. Unexpectedly, as soon as I got close to it, sa sobrang takot ay nahimate ito. Natatakot ako na takot talaga ito, kaya binawi ko agad para hindi maparusahan ng amo. Pagkatapos sabihin iyon, ang nakakatakot na gintong figure ay nawala sa isang iglap. Pony, masyadong mahiyain ang kuting na ito. Gumising ka kaagad at aliwin mo ito. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, agad na tumakbo si Sister Feng. Sa dilim, muling ipinikit ng nakakatakot na mga figure ang kanilang mga mata at nakatulog ng mahimbing. Nagdilim ang buong bodega at bumalik ang katahimikan. Umiling-iling ang malaking itim na kabayo, na para bang hindi siya sanay sa ganitong uri ng katahimikan. Naalala nito na madalas silang nag-aaway. Bakit ang hilig mong matulog lately? Pagod ka na ba sa pakikipaglaban sa napakaraming taon? Matapos mag-isip ng ilang sandali, ang malaking itim na kabayo ay lumapit sa malaking itim na pusa. Tinapakan niya ang ulo ng malaking itim na pusa gamit ang kanyang kuko at nag-inject ng putok ng mana. Sa wakas ay nagising ang malaking itim na pusa. Oo, Uncle Ma, I finally see you. Akala ko hindi na kita makikita sa buhay na ito. Nang makita ang gwapong mukha ng kabayo sa dilim, ang malaking itim na pusa ay biglang nakaramdam ng sobrang palakaibigan. Tumalon siya bigla, niyakap ang makapal na binti ng malaking itim na kabayo, at sumigaw ng malakas.
Ngayon lang niya nakita ang pinaka-nakakatakot na halimaw sa buhay nito. Sa sobrang takot nito ay agad itong nahimatay. Iminulat lang ng halimaw ang kalahati ng mga mata nito at sinulyapan ito. Pakiramdam ng malaking itim na pusa ay 800 beses siyang namatay sa impyerno. Nakakatakot kaya, tumigil ka na sa pag-iyak, munting kuting, alam mo na ba ang katakutan ng lugar na ito? Galit na sabi ng malaking dark horse. Naiintindihan ko po, Tio Maria. Sabi ng malaking itim na pusa na may malungkot na mukha. So, you should keep a low profile as a cat in the future. Huwag mong isipin na dahil isa kang nine-tailed civet cat, wala ka. Sa mata ng Tito Mamu, wala ka. Ang malaking itim na kabayo ay same time na nagturo sa tao at mukhang isang matanda. Pinunasan ng malaking itim na pusa ang kanyang luha at mariing tumango. I won't dare to do it anymore. I will keep a low profile and be a cat from now on. Iyon ay halos ito. Itinuro ng malaking kabayong itim ang isang direksyon gamit ang kanyang kuko at galit na nagsabi, kung titingnan mo kung gaano kakawalang silbi, naiihi ka pa nga ng ilang ihi ng pusa sa bodega ng amo. Mabilis na dilaan mo ito para sa akin. Kung hindi, papatayin ka ngayon ni Mr. Maria. Ihagis mo dito at kainin ka nila. Matapos marinig ang pananakot ng malaking itim na kabayo, sumabog ang itim na buhok sa buong katawan ng malaking itim na pusa. Lumipad ito patungo sa puddle ng ihi ng pusa, ibinuka ang bibig at sinipsip ng mabangis, at lahat ng ihi ng pusa sa lupa ay sinipsip sa tiyan nito. Naku ma, layuan mo na ako simula ngayon, napakadumi mo. Nang makita ang malaking itim na pusa na lumulunok ng ihi, itinaas ng malaking itim na kabayo ang ulo nito na baka sa mukha nito ang pagkasuklam. Siya ay isang malaking maitim na kabayo na gustong maging malinis. Mr. Ma, don't worry. I used magic to break them down. Walang amoy. Itinaas ng malaking itim na pusa ang mga paa sa harap at ngumiti. Matalino ka naman. Galit na sabi ng malaking itim na kabayo, tumalikod at naglakad palabas. Matapos masaksihan ang buong pangyayari, hindi napigilan ni Yeon na tumawa ng lihim sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, natakot ang malaking itim na pusa. Malamang, hinding-hindi na maglalakas loob ang lalaking ito na maging ganoon ka-high profile sa kanyang buhay. Sa isang pitik ng kanyang pulso, hinawakan ni Yeon ang malaking itim na kabayo at ang malaking itim na pusa mula sa himpapawid. Nang makitang muli ang liwanag ng araw, ang malaking itim na pusa ay huminga ng sariwang hangin sa kasakiman, na may hitsura sa kanyang mukha na nakaligtas sa sakuna. Boom! Ang malaking itim na kabayo ay agad na binasag ang kuko nito sa ulo. Naunawaan kaagad ng malaking itim na pusa na hindi ngayon ang oras para malasing. Nagmamadali itong humakbang hanggang sa paanan ni Yeon at paulit-ulit na yumuko. Guro, napagtanto ng kuting ang pagkakamali nito, mangyaring bigyan ito ng pagkakataon. May bahagyang ngiti sa mukha ni Yeon. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at mahinang sinabi, okay lang kung gusto mong sundan kami, ngunit ang kasalukuyang pinuno ng Shenlong sect ay si Luo Li. Dapat mong tanungin ang kanyang opinyon. Nang makitang walang pagtutol ang Panginoon, ang malaking itim na pusa ay natuwa at nadama na ang bagay na ito ay kawili-wili. Nagmamadali itong lumipad papunta sa paanan ni Luo Li, lumuhad sa lupa, at yumuko, Sect Master Luo, pakisamahan mo ako. Sa hinaharap, ang sekta ay mangangailangan ng isang banal na halimaw na magbabantay sa bahay at sa looban. Tiyak na magagawa ko ang trabaho. Nang makita ang malaking itim na pusa na yumuko sa sarili, nagulat si Luo Li. Gayunpaman, nang makita ang pasang nakayuko, nakita niyang nakakatawa ito. Hindi niya nagustuhan ang malaking itim na pusa. Gayunpaman, naramdaman niyang medyo nagmamadaling tanggapin ang malaking itim na pusa. Tumingin si Su Wanyi sa malaking itim na pusa na may pasasalamat sa kanyang mga mata. Junior ate, itong senior na pusa ang nagligtas sa akin noon at mabait sa akin. Bakit hindi mo nalang tanggapin? Mahinang sabi ni Amelia Su. Iniligtas mo talaga si senior ate. Bahagyang nagulat si Luo Li. Matapos matigilan ng ilang segundo, nakangiting tumanggaw siya at sinabing, sige, ate, tatanggapin ko. Salamat, guru. Naikuyong ni Su Wanyi ang kanyang mga kamay sa mga kamao, isang nakakaalam ng ngiti ang lumitaw sa kanyang magandang mukha ng jade, at gumawa siya ng sobrang formal na kilos upang magbigay-pugay sa pinuno ng sekta. Haha, senior sister, hindi natin kailangang gawin ito. Bilang pinuno ng sekta, ako rin ang hinirang ng master bago siya mamatay. Sa mga kwalipikasyon, hindi ako kasing galing mo. Sabi ni Luo Li, nagmamadaling iwinagayway ang kanyang mga kamay, na mula ang kanyang maliit na mukha. Si Su Wanyi ay mukhang seryoso at nagsabi, Little Junior Sister, Master, dapat ay may malalim siyang kahulugan sa pagpasa sa iyo ng Sect Master. Hindi mo dapat maliitin ang iyong sarili. Yes, Second Senior Sister. Tumango rin si Lord Grimm at sumang-ayon. Mapait na ngumiti si Luo Li. Marahil sa loob ng buong sekta, ang kanyang kakayahang tumakas ang pinakamalakas. Kaya naman nagustuhan ito ng Master. Ay oo, nang makitang sumang-ayon si Luo Li, hindi napigilan ng malaking itim na pusa na tuwang-tuwang pamitik sa hangin. Salamat, guru. Ang malaking itim na pusa ay nahulog at yumuko ng 3 beses. Pagkatapos, tulad ng isang bagzo ng hangin, sumugod ito sa paanan ng malaking itim na kabayo at hinimas ng gusto ang makapal na mga binti ng malaking itim na kabayo.
Tito Ma, nakikita mo, ako ngayon ay naging sagradong hayop ng Shenlong sect na nangangalaga sa tahanan at sa looban. Ikaw, ang matanda, ay may kasama na. Sabi ng malaking itim na pusa na may nakakabigay puri ng ngiti. Ang malaking itim na kabayo ay biglang itinaas ang kanyang kuko at binigyan ito ng isang sampal, at sinabing may bisyo, bakit ka ipinagmamalaki sa iyong sarili? Gawin mo lang ang iyong trabaho ng matapat. Ang malaking itim na pusa ay nataman muli sa lupa ng kuko nito, at kumuha ng subo ng lupa. Gayunpaman, ito ay nasa sabik at hindi pa nanghinaan ng loob. Gumapang ito palabas at iniluwa ang putik sa kanyang bibig, at nagsimulang ngumiti ng mapaglarong muli. Nang makita ito, bahagyang ngumiti si Yeon at sinabing, Little Ma, ipauubaya ko sa iyo ang pag-aayos nito. Ngumisi ang malaking itim na kabayo, ipinakita ang mapuputing ngipin, at sinabing, Salamat, sir. Kulang talaga sa disiplina ang kuting na ito. Dapat alagaan. Nang makita ng malaking itim na pusa na nagsalita ang amo, bigla siyang natakot na magsalita. Kung magagalit ang amo at itinapon ito sa isang madilim na bodega, ito ay magiging kahabag-habag. Tumingin si Yeon sa paligid at mahinang nagsabi, Okay, oras na para umalis tayo dito. Ancestor, saan tayo susunod? Nagtataka na tanong ni Luo Li. Wala nang dapat palampasin ng Guyu Dynasty. Susunod, pupunta tayo sa Kamikaze Dynasty. Sa lugar na iyon, dapat kang magsanay ng gusto at magsikap na patayin ang Shenheng sect sa lalong madaling panahon at alamin ang utak sa likod ng pag-uusig sa Shenlong sect. Bahagyang ngumiti si Yeon. Okay, ninuno, sabi ni Luo Li na may seryosong mukha. Tumingin si Yeon kina Luo Li at Jun Mashao at sinabing, naranasan ninyong dalawa ang isang malaking labanan sa Sword God sect. Ngayon ay may galos kayo. Bumalik sa sasakyan at magpagaling. Pagkasabi nun ay winigiwi niya ang sleeves niya at agad ding nawala ang dalawa. Su Wanyi, nagkatinginan siya, nagtataka kung saan napunta ang kanyang junior na kapatid at junior na kapatid. Su Wanyi, sumama ka sa akin. Mahinang sabi ni Yeon. Isang malambot na liwanag ang bumalot kay Su Wanyi, at sila ni Yeon ay nawala ng sabay at pumasok sa karwahe. Ang malaking itim na pusa ay tumalon sa karwahe ng napakatalino, pumulupot at nahiga doon. Kinuha ng malaking itim na kabayo ang renda ng karwahe at nagmaneho palabas ng lambak. Kuting, ikaw, Mr. Ma, hindi ko alam ang paraan ng dinastiyang Kamikaze, dapat mong malaman, di ba? Matapos lumakad ang malaking itim na kabayo mula sa puting ambon na lambak, tumingin siya sa paligid, pagkatapos ay lumingon sa malaking itim na pusa at nagtanong. Tito Ma, tinanong mo ang tamang tao. Isa akong alam sa kontinente ng Kangnan. Ang malaking itim na pusa ay tumawa, itinaas ang kanyang itim na paa, itinuro ang direksyong timog silangan, at sinabing, Tito Ma, mangyaring pumunta doon. Ngumiti ang malaking maitim na kabayo at tumungo sa direksyon ng dinastiyang Kamikaze. Sa karwahe, sinimulan ni Yeon na ituro kay Su Wanyi ang tatlong sikreto ng Shenlong sect. Makalipas ang mahigit kalahating buwan, ang itim na karwahe na ito ay dahan-daang pumasok sa teritoryo ng dinastiyang Kamikaze. Si Yeon ay nagbigay ng mga tagubilin noon, kaya ang malaking itim na kabayo ay hindi masyadong nagmamadali at naglakad lamang sa lupa ng may normal na lakas ng paa. Sir, dumating na ang Kamikaze Dynasty. Sa unahan ay ang pinakamalaking border city ng Kamikaze Dynasty Silver Moon City. Lumingon ang malaking itim na pusa at bumulong sa direksyon ng sasakyan. Mabuti, bulong ng isang salita si Yeon. Sa oras na ito, siya lang ang nakaupo sa buong karwahe. Si Su Wanyi ay inilagay din sa isang hiwalay na espasyo para magsanay. Sa panahong ito, regular na payo lang ang ibinigay ni Yeon sa kanya araw-araw. Bahagyang tumapot ang mga daliri ni Yeon, na para bang may nararamdaman siya, at isang mahinang ngiti ang biglang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Sa oras na ito, sa isang tiyak na espasyo sa itim na karwahe. Biglang bumantong hininga. Nanginginig ang katawan ni Luo Li, na parang nabuksan ang ilang kadena sa loob ng kanyang katawan. Sa isang iglap, ang kanyang aura ay naging napakalakas. Sa sandaling ito, matagumpay na nakapasok si Luo Li sa Divine Bridge Realm. Ancestor, nakagawa na ako ng breakthrough. Pagkatapos ng tagumpay, ikanaway ni Luo Li ang kanyang kamao at tuwang-tuwa. Very good. Pagkatapos ng breakthrough, kumuha ng isang patak ng Ancestral Dragon Essence at dugo at ipagpatuloy ang pag-init nito saglit. Isang banayad na boses ang umalangaw sa espasyo ni Luo Li, isang mahinang liwanag ang kumikislap, at isang patak ng Ancestral Dragon Essence at dugo ang lumabas mula sa manipis na hangin sa harap ni Luo Li. Salamat, ninuno. Magalang na sabi ni Luo Li, ibinuka ang kanyang bibig upang lunukan ang Ancestral Dragon Essence at dugo, umupo ng naka-cross-legged, at sinimulang pinuhin ito. Tumingin si Yeon sa ibang direksyon. Nakapasok din si Lord Grimm sa kaharian ng Divine Bridge 7 araw na ang nakalipas. Ngayon ay dinadalisay na rin niya ang kakanyahan at dugo ng Ancestral Dragon. Ngayong ang dalawang batang ito ay nakarating na sa kaharian ng Shenqiao, si Yeon ay lubos na gamaan ang loob. Ngayon, ang taong may pinakamasamang kasanayan ay si Su Wanyi. Nagplano si Yeon na bigyan siya ng parehong espesyal na pagsasanay. Kaya, tinawag niya si Su Wanyi na nagsasanay. Sa banayad na pagpindot ng kanyang kamay, ang antas ng cultivation ni Su Wanyi ay agad na bumaba mula sa unang antas ng Plastic God Realm hanggang sa unang antas ng Yuan High Realm, isang malaking pagbaba.
Ninuno, nang makita ang biglaang pagbagsak sa kaharian, nagulat si Su Wanyi. Tumingin siya sa kanyang ninuno na may pagkalito. Mahinahong sinabi ni Yeon. Ang aking mga disipulo sa Shenlong sect ay dapat lahat ay hindi magagapi sa parehong antas at mahusay sa pakikipaglaban sa iba't ibang antas. Sa makatuwid, pilit kong pinipigilan ang iyong kaharian sa mas mataas na antas, upang makamit mo ang mga tagumpay sa ilalim ng presyon. Panipi. Oh, napakurap si Amelia Su. Ngumiti si Yeon at sinabing, si Luo Li, tulad mo, ay pinigilan sa unang antas ng Yuan High Realm sa nakaraan. Unti-unti siyang umakyat sa ikasampung antas ng Yuan High Realm bago pinakawalan ang selyo at pumasok sa Shenqiao Realm. Ayan, salamat ninuno sa pagsusumikap mo. Agad na naunawaan ni Su Wanyi ang masusing pagsisikap ng kanyang mga ninuno, nakaramdam ng hiya, at mabilis na lumuhod sa lupa at yumuko. Sa sandaling iniunat ni Yeon ang kanyang kamay, isang pagsabog ng magic power ang lumabas at binuhat si Su Wanyi. Ngumiti siya at sinabi, ngayon ay kayang talunin ni Luo Li ang 12-dosenang monghe ng parehong antas ng walang anumang problema. Little junior sister, ganun na ba siya kalakas? Nagtatakang sabi ni Amelia Su. Sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay bakas din ang matinding inggit. Si Yeon ay tumingin sa Silver Moon City ng walang pakialam, tila may nakikita, at sinabi na may malalim na kahulugan, kung ikukumpara sa Guyu Dynasty, ang kabuuang lakas ng Kamikaze Dynasty ay higit sa 10 beses na mas malakas. Ang iyong karanasan, mula sa Silver Moon City ay nagsisimula. Okay, ninuno, masuner ang sabi ni Amelia Su. Ipinikit muli ni Yeon ang kanyang mga mata at pinagpahinga ang kanyang isip. Ang kanyang cultivation level ay gumawa ng panibagong tagumpay, at siya ay nasa ikasyam na antas ng True God Realm. Kapag naabot mo na ang ikasampung antas ng True God Realm, halos mauubos na ang improvement sa cultivation na dala ng asensya at dugo ng Ancestral Dragon. Sa oras na ito, maaaring kunin ni Yeon ang iba't ibang elixir at natural na kayamanan na nakuha sa pamamagitan ng pag-sign in. Divine Sovereign Realm. Naniniwala si Yeon na hindi magtatagal bago siya makakapasok sa kaharian na ito. Lungsod ng Silvermoon. Sa sandaling ito, sa loob ng bagong pinalamutian na palasyo ng Panginoon ng Lungsod. Mayroong mga parol at festoon sa lahat ng dako, mga laso na lumilipad, at kagalakan. Palabas-masok ang mga tao, abala ang trapiko, at napakasigla. Karamihan sa mga taong dumating sa palasyo ng Panginoon ng Lungsod ay nagtipon sa gitna ng pangunahing plaza. Nakakita ako ng mataas na plataporma para sa martial arts competitions na itinayo sa gitna ng plaza. May mga viewing shed na may iba't ibang laki na matatagpuan sa paligid nito. Ang lugar ay puno ng mga bisita at kaibigan, at ito ay masikip. Sa pinakamalaking viewing shed, nakaupo sa gitna ang tatlong makapangyarihang lalaki ng kaharian na hugis Diyos na may makapangyarihang aura. Sa gitna, nakaupo ang isang matangkad, nasa katanghaliang gulang na lalaki na may balbas at mabangis na hitsura. Bagamat mukhang mabangis ang lalaking ito, may ngiti sa labi. Siya ang City Lord ng Silver Moon City, Xiong Yinghao. Ang dahilan kung bakit napakasigla ngayon ng City Lord's Mansion ay dahil sa San Yuan Martial Arts Tournament na gaganapin na. Ang San Yuan Martial Arts Tournament ay ginaganap tuwing 3 taon. Sa mga nakaraang taon, si Xiong Yinghao ay nasa kalmadong kalagayan. Sa pagkakataong ito, siya ang pinaka-excited. Ang kanyang anak na si Xiong Chumo ay hinirang bilang isang panloob na disipulo ng Kishan Sword Sect. Sa makatuwid, sa San Yuan Martial Arts Tournament na ito, ang kanyang anak ang tunay na bida. Bagamat ito ay napagdesisyonan bilang default, ang proseso ng San Yuan Martial Arts Association ay kailangan pa ring dumaan. Sa kanyang kaliwa at kanang bahagi, nakaupo ang dalawang patriarch ng pamilya Uyang at ang pamilya Dongfang ayon sa pagkakabanggit. Si Uyang Shu ng pamilyang Uyang, na nasa ika-6 na antas ng Yuan High Realm, ay na-admit din sa Han Yuan Sword Sect. Si Dongfang Jade mula sa pamilyang Dongfang ay nasa ika-5 antas ng Yuan High Realm at na-admit sa Qindian Sect. Sa nakalipas na ilang taon, nakita ng Silver Moon City ang maraming talento na umusbong, at bihira na 3 tao ang na-appoint sa posisyon. Ang 3 Yuan Martial Arts Association ay nahahati sa Tian Yuan, Earthly Yuan, at Human Yuan. Ang kanyang anak na si Xiong Chumo ay sumangkop sa posisyon ng Tian Yuan. Sinasakop ni Uyang Shu ang posisyon ng Earth Yuan. Sinasakop ng Oriental Jade ang posisyon ng Yuan ng tao. Sa nakaraang San Yuan Martial Arts Tournaments, palaging magkakaroon ng labanan sa pagitan ng mga dragon at tigre para matukoy ang nangungunang 3 lugar. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya na ang 3 malalaking sekta sa kanilang mga kota. Dahil dito, ang 3 elemento ng langit, lupa, at mga tao ay may kanya-kanyang pag-aari. Lahat ay tacit, maging ito ay ang pamilyang Xiong, ang pamilyang Uyang, o ang pamilyang Dongfang, alam na alam ito ng lahat at walang maghahayag nito. Masigla pa rin ang San Yuan Martial Arts Association ngayon. Dahil ang ibang mga pamilya sa Silver Moon City, pati na ang iba pang kalapit na puwersa, ay hindi pa alam ang balita. Nang magsisimula na ang San Yuan Martial Arts Tournament, isang itim na karwahe ang dahan-daang pumasok sa Silver Moon City. Ilang taon na akong hindi nakakapunta sa Silver Moon City. Katulad pa rin ng dati, walang pagbabago. Ang malaking itim na pusa ay tamad na humiga sa karwahe at bumantong hininga. Ibinaling ng malaking itim na kabayo ang ulo at galit na pinandilatan ito.
Tito Ma, masyado na akong madaldal. Pusa lang ako ngayon, at hindi dapat ako mahilig magpulot. Nataranta ang malaking itim na pusa, at mabilis na itinaas ang paa at itinutok ito sa mukha ng sariling pusa. Bago pumasok sa lungsod, binigyan na siya ng mga tagubilin ng malaking itim na kabayo. Maraming tao sa lugar na ito, kaya subukang magsalita ng kaunti hanggat maaari. Sa sandaling ang malaking itim na pusa ay pumasok sa lungsod, nakalimutan niya ang mga salitang ito. Sa sandaling ito, nakaupo rin si Suwani sa karwahe, pinapanood ang malaking itim na pusa na nagpaparusa sa sarili. Hindi niya maiwasang mapangiti ng mahina, Senior Cat, hindi na kailangang parusahan ang iyong sarili ng ganito. Ang malaking itim na pusa ay hindi nang ahas na magsalita, napakamot ng ulo, at pagkatapos ay nagpadala ng isang espiritual na mensahe, Miss, mangyaring huwag mo akong tawaging senior na pusa. Mula ngayon, tawagin mo na lang akong kuting. Panik na sabi ng malaking itim na pusa. Senior Cat, mas matanda ka sa akin at tinulungan mo akong iligtas ang buhay ko. Pakiusap, huwag mong guluhin ang iyong kagandahang asal. Tumawa ng mahina si Suwani. Paulit-ulit na umiling ang malaking itim na pusa, ayaw mabuhay o mamatay. Miss, kung senior ang tawag mo sa akin, paano ko haharapin ang leader? Kung hindi, Xiaohei na lang ang tawag mo sa akin. Wala kang dapat ikabahala, napakakapal ng mukha ko. Su Wanyi, walang pagpipilian si Su Wanyi kundi iling ang kanyang ulo at mapait na ngumiti. Matapos makapasok sa lungsod ang malaking kabayong itim, tila alam niya ang direksyon at nakarating siya sa isang mataas na gusali. Tumangala si Su Wanyi at nakita ang mataas at mar-angle na Vermilion Gate, na may mga ilaw at makukulay na dekorasyon sa lahat ng dako. Maraming tao ang dumarating at umaalis, kaya napakasigla nito. Isang malaking gintong plaka ang nakatayo sa gate, na may nakasulat na 3 karakter na, City Lord's Mansion. Ang San Yuan Martial Arts Tournament ay ginaganap dito, Su Wanyi, pumunta ka at sumali dito. Nang mataranta si Su Wanyi, bigla niyang naalala ang boses ng kanyang mga ninuno. Ano ang San Yuan Wawi? Si Su Wanyi ay napuno ng pagdududa. Ngunit may tadhana ang kanyang mga ninuno, at hindi siya nang ahas na suwayan nito. Mabilis na bumaba si Su Wanyi sa karwahe at naglakad patungo sa gate ng City Lord's Mansion. Binuksan niya yun ang kanyang mga mata, tumingin sa likod ni Su Wanyi, at mahinang sinabi, Kitty Cat, sumama ka rin sa akin. Magaling, Ginoo. Ang malaking itim na pusa ay agad na natuwa at agad na naging isang itim na ilaw mula sa karwahe at damapo sa balikat ni Su Wanyi. Nanliit na ito sa laki ng palad, na may 2 itim na malahiyas na mata na umiikot sa paligid, at mukhang napaka-cute na nakaupo sa balikat ni Su Wanyi. Sa pag-iisip ng mga turo ng malaking itim na kabayo, agad na ibinaba ng malaking itim na pusa ang kanyang sariling antas ng paglilinang. Mukha itong isang ordinaryong maliit na pas ang gatas. Tito Ma, sa tingin mo kaya ko to? Espesyal ding nagpadala ng mensahe ang malaking itim na pusa sa malaking kabayong itim. Okay, tandaan mo, pinuprotektahan mo lang ang kaligtasan ng panganay na babae. Kailangan mong maging low profile at hindi mo dapat nakawin ang limelight sa panganay na babae. Ang malaking itim na kabayo sa kabilang panig ay nagsiwalat ng mga ngipin at nagpadala ng isang mensahe, na nagpapatunay sa mababang ugali ng malaking itim na pusa. Naramdaman ni Su Wanyi na may bumagsak sa kanyang balikat. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya na ito ay ang malaking itim na pusa. Bago pa makapagsalita si Su Wanyi, ngumisi ang malaking itim na pusa, nagpadala ng mensahe, at nakangiting sinabi, Miss, wala ka nang dapat sabihin. Hiniling sa akin ng master na sundan kita. Bahagyang tumanggaw si Su Wanyi, uminit ang kanyang puso at naantig siya ng walang hanggan. Ito ay dahil nag-aalala ang ating mga ninuno sa kanilang sarili, kaya hinayaan nilang sumunod sa kanila ang malaking itim na pusa upang protektahan ang kanilang sarili. Sa sandaling lumitaw si Su Wanyi sa labas ng palasyo ng Panginoon ng Lungsod, ang kanyang nagniningning na gininto ang damit ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Siya ay may kaaya-ayang figure at may dalang pulang espada sa kanyang likod, na mas lalong nagpapabayani at kaakit-akit sa kanya. Mahirap ilarawan ang kanyang magandang biyaya sa pamamagitan ng mga salita. Ate, nandito ka rin ba para sumali sa San Yuan Martial Arts Association? Isang maliit na batang babae na nakasuot ng berdeng damit na may espada sa likod ay gumawa ng 2 hakbang upang maabutan si Su Wanyi at nagtanong na nakangiti sa tabi niya. Tama, tumanggo si Amelia Su. Ang batang babaeng ito na nakaberde ay mga 15 o 16 na taong gulang. Siya ay kamukha ni Luo Li, ngunit ang kanyang antas ng paglilinang ay talagang hindi mababa. Naabot na niya ang 2 antas ng Yuan High Realm. Siya ay may isang matambok na mukha ng mansanas, isang pares ng malalaking mata na puno ng tubig, at mahabang pilikmata, na nagpapakyut sa kanya. Ang galing, ate, nandito din ako para sumali sa San Yuan Martial Arts Tournament. Ngumiti ang maliit na babaeng naka-green. Sa tamang panahon. Ngumiti si Su Wanyi, at silang dalawa ay naglakad na magkatabi patungo sa City Lord's Mansion. Pumasok sa mansyon ng City Lord. Tumingin si Su Wanyi sa paligid at iniisip ang susunod na hakbang. Sa oras na ito, narinig ko ang maliit na batang babae na nakaberde sa tabi ko na nakangiting nagsabi, Ate, base sa iyong hitsura, ito ang unang pagkakataon na sumali ka sa San Yuan Martial Arts Tournament. Tumanggo si Amelia Su. Dinala siya ng ninuno dito, at ngayon ay pumasok siya sa mansyon ng Panginoon ng Lungsod.
Naguguluhan pa rin siya at wala siyang naiintindihan tungkol sa San Yuan Martial Arts Association na ito. Ang maliit na batang babae na nakaberde ay ngumiti at nagpaliwanag, ang San Yuan Martial Arts Competition ay ginaganap kada 3 taon ng lahat ng puwersa sa paligid ng Silver Moon City. Kahit sinong wala pang 20 taong gulang at may antas ng cultivation sa Yuan High Realm ay maaaring lumahok. Ang tatlong nangungunang sa Martial Arts Association ay kumakatawan kay Tian Yuan, Earth Yuan at Ren Yuan. Ang tatlong taong ito ay hindi lamang makakatanggap ng mga gantimpala mula sa Panginoon ng Lungsod, ngunit pipiliin din ng mga makapangyarihang sekta at tatanggapin bilang mga panloob na disipulo. Panipi. Matapos marinig ang pagpapakilala mula sa maliit na batang babae na naka-green, tumanggo si Su Wanyi. Mayroon siyang kaunting pag-unawa sa San Yuan Martial Arts Club. Boom! Sa hindi kalayuan, may biglang malakas na ingay, at hindi mabilang na mga tao sa malapit ang masigasig na nagsaya. Ang maliit na batang babae na nakaberde ay tumingin doon, na may nasasabik na ekspresyon sa kanyang mukha. Hinayla niya ang sulok ng damit ni Su Wanyi at nakangiting sinabi, "Ate, may batong pansubok na puwersa doon. Tara at subukan natin ito."